Sa isip ni Yeming, Chaos Bloodline. Tama, yung bagay na iyon, maaari ring ipagpalit mula sa Merit Steel. Una, kailangan kong subukan kung gumagana ang Merit Steel. Ang Merit Steel ay lumitaw sa harap ni Yeming, Merit Steel. Ipagpalit mo para sa akin ng 1,000 lakas. Agad itong gumana. Ang singsing na naglalaman ng Merit Steel ay biglang kumislap. Tumaas ang lakas ko. Gumagana nga. Bilisin mo. Hanapin ang Chaos Bloodline. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang Merit Steel. Dahan-daang lumitaw ang mga salita. Biglang lumitaw si Wugang. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay patungo sa Merit Steel. Chaos Bloodline. 10 trilyong merit points. Nanlalabo ba ang mata ko? Sandali lang, kanina. Malabo kong nakita ang presyo ng Chaos Bloodline, parang 10.000 trilyong merit points. Ganoon ba? Sabi ni Beiming. Kanina, hindi ko masyadong napansin ang nilalaman ng Merit Steel, pero hindi bababa sa ngayon. Makikita kong nakasulat doon ay 10 bilyon. Maaaring nagkamali lang ako ng tingin. Ano man iyon, ang 10 trilyong merit points ay sobra-sobra na. Hayaan na, sa ngayon. Ipagpalit na muna natin ang Chaos Bloodline. 10 bilyong merit points, katumbas ng mahigit 600 milyong Martial Ancestor Coins at mahigit 1 milyong Martial God Coins. Sa kasalukuyan kong yaman, sapat na. Teka, sabi ni Beiming, Master. Ang Chaos Bloodline ang pinakamalakas na bloodline sa buong mundo. Kahit si Beiming ay hindi alam kung ano ang mangyayari kapag isinama ito. Mas mabuting maghanap muna tayo ng isang ligtas na lugar. Sige, susundin kita. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap si Yeming ng isang lugar sa gitna ng mga bulubunduking bato. Sa sandaling ito, naglalagay si Yeming ng formation sa paligid. Ang pasukan ng kuweba ay natakpan na ng illusion array. Maraming bilang ng mga formation at restrictions ang nailagay na rin sa loob. Tinitiyak na walang anumang butas. Umupo si Yeming. Inihanda ang sarili. Ngayon, maaari nang simulan ang pagpapalit para sa Chaos Bloodline. Ang singsing ay nagliwanag. Ang Bloodline ay nagsimulang lumabas. Ang espasyo sa loob ng Divine Sea ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang Chaos Bloodline ay mula roon bumuhos. Bumalat sa katawan ni Yeming. Pumasok ito sa kanyang dibdib. Kung nasaan ang tumitibok niyang puso. Pagkadikit pa lang, napasigaw si Yeming sa sakit. Napaluhod si Yeming. Hawak ang dibdib. Sumisigaw ng buong pait. Ang sakit. Ang sakit na parang mamamatay na ako. Ang buong katawan ko ay nag-iinit. Parang sisubog na ang katawan ko. Nagulat si Yeming. Sa sandaling ito, samukha na siya ng dugo. Humihingal dahil sa sunod-sunod na sakit. Beiming. Ang lakas ng bloodline na ito, napakalakas. Hindi ko na kaya. Sagot ni Beiming, Master. Hindi kailangang mag-alala. Ang Divine Spirit Treasure Robe ay kayang magpagaling sa iyo. Tulad ng True Dragon Bloodline noon. Maaari nitong perpektong pagsamahin ang Master at ang Chaos Bloodline. Ano? Noong natanggap ko ang True Dragon Bloodline, ginamit mo rin ang lakas ng Divine Spirit Treasure Robe. Opo, Master. Kahit pa True Dragon Bloodline o Chaos Bloodline. Ang makakuha ng kahit isang bahagi nito, at kahit makuha pa. Ang mapagsama ito ay isang malaking problema. Noong nakaraan, ang katawan ni Master at ang True Dragon Bloodline ay medyo magkatugma. Kaunting pagbabago lang ang ginawa ni Beiming at matagumpay na itong naisama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Chaos Bloodline at si Master ay tila hindi magkatugma, kaya nangangailangan ng malalaking pagbabago. Kaya pala, ang sakit na nararamdaman ko, hindi dahil sa Chaos Bloodline, kundi dahil sa iyo mismo. Sa sandaling iyon, muling dumating ang sakit. Beiming. Ano na naman ang ginagawa mo? Kung ang katawan ng tao ay angkop sa isang uri ng bloodline, iyon din ay nasa kung ang katawan ay maliit. Kailangan kong baguhin ang lakas na minana ni Master mula sa kanyang mga ninuno, para ito'y maging mas perpekto. Kung gayon, kahit paano. Dapat sinabi mo muna sa akin. Sa isip ni Yeming, hindi ko inaasahan ang ganitong uri ng paghihirap. Isang pitik lang. 13 araw na. Sa loob ng 13 araw na ito. Walang sandali na hindi siya nakaranas ng matinding sakit. Kahit pa ang kanyang kakayahang tiisin ang sakit ngayon, nararamdaman pa rin niyang mas masahol pa ito sa kamatayan. Kahit ang pagpapahirap noon sa Divine Sea sa pag-aaral ng formation sa loob ng 9,000 taon ay hindi man lang may kukumpara dito.
Lumipat ang eksena sa loob ng isang sangay ng Hao Tian sect. Anong nangyari? Bakit nawala ang Chaos Bloodline sa Merit Steel? Hindi kaya, may nagpalit na. Wala naman. Kahit meron pa, mayroon ba tayong sapat na merit points para ipagpalit? Tama ka. Tigilan mo na yan. Ang pagpapalit ng Chaos Bloodline ay nangangailangan ng 10.000 trilyong merit points. Ito ba'y bagay na maaaring hawakan ng mga hamak na tulad natin? Saka, kahit maipagpalit mo pa, mangangahas ka bang ipagpalit? Baka hindi angkop ang katawan mo. Direktang sumabog ka at mamatay. Bukod pa riyan, kung may ganyan karaming merit points, bakit mo pa ipagpapalit sa bloodline? Bakit hindi mo nalang ipagpalit sa posisyon ng sect leader? Narinig ko, ang Chaos Bloodline ay napaka-espesyal. Sa buong Tianyuan continent, pinakamarami ay 3 lamang ang maaaring magmay-ari ng ganitong uri ng bloodline. Ang pinakamahirap pa, ay napakakaunti ng taong angkop sa ganitong uri ng bloodline. Bawat 10 bilyong tao, hindi pa tiyak na may isang angkop. Idagdag pa ang napakataas nitong halaga, hehe. Natatakot akong kahit ang magiging sect leader natin sa hinaharap ay hindi pa tiyak na magkakaroon nito. Pagkalipas ng 13 araw, natapos ang pagsasama ng Chaos Bloodline. Bumantong hininga si Yeming, sa wakas, natapos din ang pagsasama. Pakiramdam ko, parang nagbagong anyo ako. Ngunit kung saan eksakto ang pagbabago, hindi ko masabi. Pakiramdam ko ay may nadagdag na kakaibang lakas, hindi ko rin alam kung paano ito gamitin. O kung ano ang epekto nito. Paliwanag ni Beiming, karaniwan. Ang bloodline. Pagkatapos magising, saka lamang magagamit. Ganoon ang True Dragon Bloodline. Ganoon din ang Chaos Bloodline. Kaya lang, ang Chaos Bloodline ay masyadong misteryoso at bihira. Kahit si Beiming ay hindi alam kung paano ito jejisingan. Kung may lakas ka nga pero hindi mo magamit, hindi ba't katumbas lang iyon ng wala? Hayaan na. Hindi ko naiisipin ang Chaos Bloodline. Beiming. Sa huli, ilang beses mong ginamit ang Divine Spirit Treasure Robe sa katawan ko. Hindi naman marami. Sa pangunahin, nasa loob pa rin ng isang unit ng bilang. Isang unit ng bilang, ibig sabihin. Pinakamarami, ay 9 na beses. Nagkibit balikat si Yeming, wala na ring magagawa. Tulad ng bloodline at physic. Kahit makuha pa, hindi maaaring basta-basta gamitin. Kahit noong gumagamit si Master ng Divine Deduction Art, dapat binago ang Divine C. Kung nabigo ang pagbabago, ano ang magiging kahihinatnan? Wala naman. Pinakamalala, magiging tanga ka. Sa huli, para makakuha ng lakas, laging may panganib. Ang mga henyo, hindi naman basta mahuhulog ang tinapay sa kanila. Kinurot ni Yeming ang pisngi ni Beiming, sa susunod. Kapag walang pahintulot mula sa akin, hindi ka pwedeng basta-basta gumalaw ng kahit ano sa katawan ko. Alam ko na. Ngunit, kailangan ko ring sabihin ulit. Kung ang Chaos Bloodline ay ganoon kamisteryoso, hindi ba't masyadong mura ang 10 bilyong merit points lang? Sa huli, ang perang iyon ay wala lang sa mata ng isang makapangyarihang nilalang. Siguro dahil sa pagkakatugma na iyon. Dahil kahit bilhin pa ng mga makapangyarihang nilalang na iyon ang Chaos Bloodline, hindi pa rin tiyak na tutugma ito sa kanilang katawan. Sa huli, ang tsansa ng pagkakatugma ng Chaos Bloodline ay mas mababa pa sa 1 sa 10 bilyon. Kapag nabigo, may panganib na sumabog ang katawan at mamatay. Kaya napakakaunti ng handang sumubok. Saka, hindi naman lahat ay may merit steal. Ang mga taong may kwalipikasyong hanapin si Hao Tian Shangdi para magpalit ng gamit ay iilan lamang. Siyempre, kahit ganoon pa, pakiramdam ko pa rin ay masyadong mababa ang presyo. Kung ako iyon, hindi bababa sa 100 beses kung tataasan. Ang sama mo rin pala. Kumpara sa hindi alam kung paano jejisingan ang Chaos Bloodline, mas maaasahan pa rin ng kaunti ang Divine Demon Flag. Dito, hindi kalayuan sa Tiangong sect. Dapat ko na itong kunin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Tiangong sect. Ito na ang Divine Demon Flag. Nakakatakot. Sa pagtingin pa lang dito, nararamdaman ko nang hinihigop ang aking kaluluwa. Iyon ay dahil hindi pa ito kumikilala ng amo. Kailangan lang iukit ang iyong soul imprint dito. At ayos na. Para malikha ang bagay na ito, malaki rin ang pagod ko. Gamitin mo ng maayos. Nahirapan po kayo, Grandmaster.
Sa panahong naglalakbay si Yeming sa iba't ibang lugar, opisyal nang tinanggap ng Yinyang sect ang Baoguang City. Kasabay nito, ito ay naitala sa ilalim ng pamamahala ni Elder Zhao Kai, na siya, mula noon, ang City Lord ng Baoguang City ay opisyal nang napalitan kay Yeming. Dahil dito, si Yeming, na walang karanasan sa pamamahala, para pamahalaan ang libu-libong pamilya at komplikadong puwersa sa loob ng lungsod, ay talagang medyo mahirap para sa kanya. Kaya nagpasya siyang pumunta sa Chi City para humingi ng tulong sa munting Marquis. HMPH, buti na lang at tamang tao ang nahanap mo. Para mapamahalaan ng maayos ang isang lungsod. Lalo na ang isang malaking lungsod tulad ng Baoguang City. Kailangan mong itatag ang hindi bababa sa 3 pangunahing pundasyon, isa para sa seguridad, isa para sa pagkolekta ng buwis, at isa para sa pamamahala. Hindi lamang ito nangangailangan ng maraming tao, kundi malaki rin ang gastos. Munting Marquis, mayroon ka bang magandang paraan? Sa East Chi Marquis Manor, hindi kami kinukulang sa tao. Maaari kong tipunin ang 3 pangkat na iyon para sa iyo sa loob ng panahong iyon. Ibibigay ko sila sa iyo para gamitin. Maliban sa pang-araw-araw nilang sahod. Kailangan din ng tiyak na mga gastusin. Ano sa tingin mo? Sige, kung gayon, aabalahin ko na po kayo. Munting Marquis, matapos matipon ang mga kinakailangang departamento, si Yeming, kasama ang isang malaking grupo ng mga tauhan, ay bumalik sa Baoguang City. Wala pang 1 buwan, natapos na niya ang lahat ng maliliit na gawain. Napatatag ang Baoguang City. Dahil nagbago na ang City Lord. Lahat ng dahilan ng kaguluhan ay sumunod na nawala. Kasabay nito, si Yeming at si Yu Chenchen ay magkasamang namamahala sa negosyo ng Money Bank. Kahit ang City Lord's Mansion ay ginawang Money Bank. Kasabay nito, mahigit kalahati ng pera ang inilagak sa Money Bank. Dahil sa tiwala at dangal niya bilang City Lord. Ang laki ng Money Bank ay mabilis na lumawak. At ang negosyo ay umunlad. Pagkatapos maayos ang lahat ng maliliit na bagay. Sa wakas ay nagpasya si Yeming na harapin ang pinakamalaking nakatagong panganib sa Baoguang City, ang Ghost Cave. Sa sandaling ito, dumating din si Yi Xiantian para tulungan si Yeming, bagamat naitayo ko ang Demon Silang Grand Array. Nagagawa lamang nitong pansamantalang supulan ang Ghost Cave. Bawat kalahating taon, kailangang gumastos ng malaking halaga ng mahahalagang materyales para punan ang Grand Array. Sa huli, hindi ito isang pangmatagalang plano. Master, saan ba talaga patungo ang Ghost Cave? Hindi ba't may mga demon beast nang nakalabas dati? Minsan na akong nag-astral travel sa loob. Ang Ghost Cave na ito ay patungo sa isang napakalawak na demon domain. Sa loob, maraming makapangyarihang demon beast ang nabubuhay. Dahil naramdaman ko ang presensya ng isang malakas na nilalang na nasa antas ng Demon God. Hindi ako naglakas loob na pumasok ng malalim para mag-obserba. Mabilis akong bumalik. Bakit may ganitong demon domain? At saka, kung may demon god sa loob, hindi ba't gusto nilang lumabas? Noong panahon ng 5 Elements Divine Dynasty, ang mga Yaumo, demons, mula sa ibang dimensyon ay minsang sumalakay. Sa panahong iyon, may ilang Yaumo na nagbukas ng daanan para sumalakay ngunit naligaw. Nakulong sa mga spatial intersections ng Tianyuan Continent. Marahil, noon nabuo ang mga demon domain na ito. Ang mga nilalang sa loob ng demon domain. Marahil ay anumang oras gustong lumabas. Kung ang demon god sa loob nito ay gagamit ng buong lakas. Ang Demon Silang Grand Array na itinayo ko, ay hindi na magtatagal pa. Sa madaling salita, ang Ghost Cave na ito ay isang panganib na maaaring sumabog anumang oras. Kailangang mabilis itong maresolba. Master, ako mismo ang pupunta sa Ghost Cave. Hindi maaari. Ang Ghost Cave na ito ay napakapanganib. Kahit ako ay hindi nang ahas pumasok ng malalim. Ang pagpunta mo roon, hindi ba't paghahanap iyon ng kamatayan? Hehe, Master, hindi ako gagawa ng ganoong kahangalan tulad ng paghahanap ng sariling kamatayan. Beiming, tulungan mo akong magpalit ng anyo bilang isang demon beast. Tumango si Beiming. Agad niyang ginamit ang isang secret technique. Binago ang anyo ni Yeming. Nagulat si Yi Xiantian nang makitang si Yeming ay naging isang demon beast, hindi nga may kakaila ang Divine Spirit Treasure Robe. Ang galing ng disguise technique na ito. Sa ganyang paraan, kahit pumasok ka pa ng malalim sa demon domain,
marahil ay walang gaanong panganib. Gayunpaman, ang pag-iingat pa rin ang pinakamahalaga. Itong transmission talisman, tanggapin mo rin. Kapag nakaharap ka ng panganib, gamitin mo agad ang talisman na ito. Ay teleport ka nito pabalik sa aking tabi. Salamat, Master. Sa ganitong paraan, masisigurong walang butas. Ngayon, pupunta ako para palawakin ang aking kaalaman tungkol sa Demon Domain. Pagkatalon ni Yeming, may mga mapupulang mata na sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ligtas na lumapag si Yeming sa lupa. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Beiming, ang Demon Domain na ito, marahil katulad ng maliit na mundo ng isang martial god. Hindi ba, Master? Ang Demon Domain na ito ay napakalawak. Ang antas nito ay mas mataas pa kaysa sa isang maliit na mundo. Master, itong Demon Ape na ito, matagal ng gutom. Mukhang itinuturing niyang pagkain si Master. Ang lakas nito, marahil katumbas ng isang third-grade martial master ng mga tao. Kung ganoon katagal na siyang gutom, ipadala na natin siya sa isang mundo kung saan hindi na niya kailangang kumain magpakailanman. Agad sumugod ang Demon Ape. Ginamit agad ni Yeming ang Divine Demon Flag. Nanlaki ang mga mata ng Demon Ape. Hindi na ito nakahinto pa. Nahigop ito papasok sa loob. Sa loob ng Divine Demon Flag, sinusunog ito ng mga formation. Sa isang iglap, ang buong katawan nito ay ganap ng natunaw. Hindi nga may kakaila ang isang Buddhist daw treasure. Sa isang iglap lang, nalinis na ang isang Demon Beast. Susunod, para ma-activate ang Chumo Array, Demon Vanquishing Array, sa loob. Kailangan ng hindi bababa sa 108 Demon Beasts. Sakto, hindi tayo kinukulang sa Demon Beast dito. Lumipad si Yeming patungo sa isang ilog. Master, mag-ingat ka. Napakaraming Demon Beast sa ilalim ng ilog. Mayroon silang matatalas na ngipin. At saka, may matinding lason. Hinding-hindi ka dapat makagat. Kung gayon, titingnan ko kung gaano sila kalupit. Naghagis si Yeming ng isang piraso ng karne pababa. Agad na may mga isdang may matatalas na ngipin ang tumalon at kumagit. Agad ginamit ni Yeming ang Divine Demon Flag. Hinigop ang kawan ng isda papasok. Napakaganda ng epekto. Isa pa, patuloy na naghagis ng pain si Yeming para manghuli ng isda. Ginawa lang ng Divine Demon Flag ang trabaho nito. 2 kumpas lang, mahigit 100 Demon Beast na ang nahuli. Ang mga Demon Beast dito, napakarami nga. Ang unang Chumo Array ay na-activate na. 360 Chumo Arrays, ngunit kapag pinagsama ay bubuo ng isang Mawang Shashen, Demon King Killing Array. 80 Demon King Killing Arrays, 9 na ulo ng Moda Shen, Grand Demon Array, ang mabubuo, na magiging Moshen Shashen, Demon God Killing Array. Habang dumarami ang Demon God Killing Array, mas lumalakas ang kapangyarihan ng Divine Demon Flag. Hindi ko alam, ang mga Demon Beast sa buong lawa na ito, sapat kaya para makabuo ako ng ilang Chumo Array. Pagkalipas ng 3 araw, Divine Demon Flag, ang ika-360 na Chumo Array. Nabuo na. Ang Chumo Array sa Divine Demon Flag ay nabuo na. Sa sandaling ito, gumana na ang Divine Demon Flag. Isang itim na sinag ng liwanag ang lumipad mula sa loob. Ang Demon King Killing Array ay lumitaw na. Master, hindi na sayang ang pagod natin ng 3 araw. Nilinis natin ang lahat ng Demon Beast sa malapit. Sa wakas, nabuo na ang Demon King Killing Array. Ang Demon King ay binuo mula sa napakaraming kaluluwa ng mga Demon Beast. Hindi bababa sa lakas ng isang martial monarch ang taglay nito. Utos ni Yeming sa Demon King, maglibot ka sa paligid. Tingnan mo kung saan mas maraming Demon Beast. Tumapak ito sa lupa para kumuha ng buwelo. Opo, Master. Pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo. Itong Divine Demon Flag, hindi talaga masama. Ano man ang lakas ng Demon Beast sa loob nito, kailangan pa ring sumunod sa kontrol ni Master. At saka, ang lakas ni Master ay hindi nakakaapekto sa pag-unlad ng Divine Demon Flag. Ito ay napakabihira. Beiming, dito ka nagkakamali. Ngayon, kaya ko lamang mahuli ang ilang mga Demon Beast na may mahinang lakas. Gamit ang kanilang mga kaluluwa, pinakamarami ay makakabuo lamang ako ng isang Demon King. Kung gusto kong umangat pa, kailangan kong makahuli ng mas malalakas na Demon Beast. Kahit pa mga Demon Gods. Susunod, balak ni Master na manghuli ng ilang Demon Gods. Manghuli sa kanila. Huwag ka nang magbiro.
Gusto ko pang mabuhay ng ilang araw pa. Sa sandaling ito, bumalik na ang Demon King. May pasan na babae sa balikat. Nagulat si Yeming. Inilapag ng Demon King ang babae sa lupa. Ang babaeng ito, saan mo siya nakuha? Hindi ba't ito ang Demon Domain? Paanong nagkaroon ng babae rito? Master, habang naglilibot ako, inatake ako ng taong ito. Kaya pinatulog ko siya at dinala sa iyo. Sige, bumalik ka muna sa flag. Ako na ang bahala sa kanya. Agad bumalik ang Demon King, mabuti na lang at hindi malubha ang pinsala. Itong spirit recovery pill, marahil makakapagpagising sa kanya. Dahan-dahan niyang nilunok ito. Sa sandaling ito, pagkadilat pa lang ng kanyang mga mata, sumigaw na siya ng malakas. May Demon Beast. Tingnan mong mabuti. Tao ako. Kakainin na ako ng Demon Beast. Tulong. Tulong. Sabi ni Beiming, Master. Nasaan yung naka-disguise ka pa? Alisin mo na ang disguise para sa akin. Isang puff, na tunog. Tingnan mong mabuti. Nagpalit lang ako ng anyo bilang isang Demon Beast. Dahan-daang idinilat niya ang isang mata para tumingin. Tao ka pala. Tinakat mo ako ng husto. Muntik nang, mahulog. Mahulog. Huwag ka nang magtanong. Huwag ka nang magtanong. Hindi iyan bagay na dapat mong malaman. Oo nga pala. Yung Demon Beast, inatake ako habang naliligo ako. Nasaan na siya? Yung Demon Beast na iyon, naitaboy ko na. Ikaw, sino ka? Anong pangalan mo? Bakit kanya nahuli? Nakatakas na. Mabuti naman. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang pangalan ko ay Xiao Xian. Balak ko sanang maligo sa lawa. Pero biglang sumugod yung demonyong iyon. Pag-atake ko pa lang, pinatulog na niya ako. Bakit ka nasa Demon Domain? Saan ka galing? Hindi kaya, sa Tianyuan Continent, maliban sa Ghost Cave, may iba pang pasukan papunta sa Demon Domain. Sinasabi mo, itong lugar na ito. Ito ay malinaw na ang Divine Demon Continent. Ikaw, sino ka? Bakit mo ito tinatawag na Demon Domain? Divine Demon Continent. Hindi kaya, ang lugar na ito. Tulad ng Tianyuan Continent, ay isang malaking mundo. Ang pangalan ko ay Yeming. Kara-rating ko lang mula sa ibang rehiyon. Ang mga tao sa amin, tinatawag naming Demon Domain ang Divine Demon Continent. Ibang rehiyon. Ipinatapon ka ba palabas? Nagulat si Xiao Xian, halos 10,000 taon nang naghahari ang demonic daw. Ang lugar na tinitirhan naming mga tao sa Immortal daw, ay paliit ng paliit. Mga tao sa Immortal daw. Tama, hindi kaya, hindi ka kasama sa mga tao sa Immortal daw. Hindi. Tama, hindi ka naman kalbo. Hindi ka mukhang taga-Buddhist daw. Ituring mo na lang akong kasama sa mga tao sa Immortal daw. Galing ako sa isang maliit na lugar. Ang mga tao sa amin, hindi gaanong alam ang tungkol sa sitwasyon sa labas. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng ating Divine Demon Continent? Ganoon pala. Kaming mga tao sa Immortal daw, napapaligiran ng mga demon, nahahati-hati. Talagang may ilang mga lugar na nawalan na ng mga aral. Marahil ay isa ka sa mga ganoon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa katunayan, ang Divine Demon Continent na ating tinitirhan, noong una, mukhang isang sibilisadong lupain na kabilang sa Immortal daw. Laging nakikipaglaban sa demonic daw. Pagkatapos, hindi ko alam kung bakit. Ito ay naduraj at nahulog palabas. Naging isang nakalimutang malaking mundo. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa ito nakipag-ugnayan sa ibang malalaking mundo. Nananatili sa estado kung saan magkasamang nabubuhay ang mga tao at demonyo. Noong una, ang lakas ng mga demon beast at ng mga tao ay halos magkapantay. Walang makakalamang sa isa't isa. Ngunit pagkatapos lumitaw ang mga demon gods, ang espasyo para mabuhay ng mga tao sa Immortal daw ay patuloy na lumiit. Ngayon, wala na ito sa isang bahagi kumpara sa dati. Maraming tao ang nag-aalala na sa loob ng ilang taon pa, mauubos na ang lahi ng tao. Kung ganoon, ang kontinenteng ito ay dapat tawaging Immortal Demon Continent. Bakit ito tinawag na Divine Demon Continent? Dahil sa kontinente, may ilang makapangyarihang mga Diyos, divine beings. Kung hindi dahil sa kanilang pakikipaglaban sa mga demon gods. Kaming mga tao sa Immortal daw, matagal nang naubos. Mga Diyos. Natatandaan ko, iyon ay tila isang uri ng estado ng buhay na hinahangad ng lahat ng nilalang sa mundong ito.
Ang Tianyuan Continent, mukhang mayroon ding mga Diyos na nabubuhay. Hindi kaya, anuman ang sibilisasyon. Anuman ang paraan ng cultivation, sa huli. Kailangan pa ring maging isang Diyos para mapatunayan ang daw. Sagot ni Beiming, hindi naman tiyak na ganoon. Depende sa pipiliing landas. Hindi bababa sa Tianyuan Continent. Maraming martial gods. Sila, maaari na sanang naging mga Diyos. Ngunit pinilit nilang patunayan ang Dao gamit ang martial arts. Nagtatag ng bagong realm. Kung ang mga Diyos na iyon ay nakikipaglaban sa mga demon gods, bakit patuloy pa ring lumiliit ang espasyo para mabuhay ng mga tao sa immortal Dao? Dahil, ang mga Diyos na iyon ay hindi gusto ang mga tao sa immortal Dao. Ayaw lang nilang hayaang ang mga demon gods ang mamuno sa lahat. At ang mga tao sa immortal Dao, hanggang ngayon, wala pa ni isang nakakamit ang pagiging Diyos. Pagkasabi nito, bumantong hininga si Xiao Xian. May iba ka pang tanong. Mamaya, maaari mo akong tanungin. Dito ay napakapanganib. Hayaan mong ihatid kita pabalik sa aming tribo. Kung maliga ka sa ibang mga tribo, hindi tiyak kung paano kanila tratuhin. Tribo. Ginagamit ninyo ang tribo bilang paraan ng pamumuhay. Bakit hindi magkaisa ang mga tribo para labanan ang kaaway? Bawat tribo ay may sariling interes. At saka, ang lakas nila ay magkakatumbas. Maliban na lang kung sa isang tribo ay lilito ang isang Diyos mula sa aming mga tao sa immortal Dao. Kung hindi, imposibleng magkaisa ang opinyon ng lahat. Saka, ayaw din ng mga Diyos na magkaisa tayo. Sa isip ni Yeming, Master. Ang mga Diyos dito, tiyak na may masamang balak. Ang mga tinatawag na tao sa immortal Dao, dito, natatakot akong sila ay mga pyesa lamang na ginagamit. Talagang ang, pakiramdam ko rin ay may kakaiba rito. Ngunit, hindi ito bagay na kaya kong baguhin. Pagkatapos, inihatid ni Yeming si Xiao Xian pabalik sa lugar kung saan siya nakatira. Diyos ko, kung hindi ko ito nakita mismo, kahit patayin mo pa ako. Hindi ako maniniwala, sa loob ng Demon Domain, mayroon palang ganito kagandang lugar. At saka, ang spiritual energy dito, napakakapal. Kumpara sa Tianyuan Continent, mas makapal pa ng hindi lang isang antas. Ito ay Primal Chaos Spirit Chi. Kumpara sa 5-element Spirit Chi, mas mataas ang antas nito. Pero dito, makikita ito kahit saan. Ang ganitong mundo, hindi nakapagpalaki ng kahit isang immortal Dao Divine Being. Talagang imposible. Ang Divine Demon Continent, tiyak na naglalaman ng hindi kakaunting Spirit Stones. Hindi ba? Siyempre, ngayon, karamihan ng mga lugar ay nadungisan na ng demonic chi. Kung hindi tayo mag-iimbak ng ilang Spirit Stones, natatakot akong kahit mag-cultivate ay mahirap. May dala rin akong hindi kakaunti sa akin. Ano ito? Storage pouch. Paliwanag ni Beiming, Master. Maaari mong ituring itong storage martial tool ng Immortal Dao Civilization. Isang kulay rosas na Spirit Stone ang lumipad palabas. Tunay ngang Primal Chaos Spirit Stone. Sabi ni Beiming, Master. Kailangan mong bumili ng malaking bilang nito. Sa hinaharap, ang paggamit nito para mag-cultivate ay mas malakas kaysa sa paggamit ng 5-element Spirit Stones. Ngunit, ano ang gagamitin ko para ipagpalit sa kanya? Hindi naman pwedeng martial ancestor coins. Diba? 9th grade Immortal Talisman. Ang Immortal Talisman, likas na napakalakas. Maaari pang gamitin para mag-set up ng array at pumatay ng kaaway. Tiyak na gugustuhin niya ito. Xiao Xian, nakikilala mo ba ang bagay na ito? Gusto kong gamitin ito para ipagpalit sa ilang Spirit Stones. Immortal Talisman. Hindi ko inaasahan. Mayroon ka palang ganito kagandang bagay. Hayaan mong subukan ko ang kalidad nito. Basta na lang siyang umatake sa isang direksyon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa tuktok ng kalapit na bundok. Anong nangyari? Anong nangyayari? Sumalakay ba ang mga demon beast? Ang lakas ng pinsala. Napakalakas. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko rin inaasahan ang paggamit ng Primal Chaos Spirit Chi para i-activate ang 9th grade Immortal Talisman ay magkakaroon ng ganitong kapangyarihan. Ang atake kanina, kung mas tumpak lang ng kaunti, maaaring mapatay pa ang isang Martial Monarch. Sa kondisyon na hindi iiwas ang Martial Monarch, gagamitin ko ang 10 Spirit Stones para ipagpalit sa isang Immortal Talisman. Ayos ba sa iyo? Ito na ang pinakamataas na presyong kaya kong ibigay.
Sabi ni Beiming kay Yeming, sa kanya, kahit hindi gamitin ni Master. Ang pagbenta ng Primal Chaos Spirit Stone sa Tianyuan Continent ay magbibigay din ng magandang presyo. Itong batang ito, pagkabigay pa lang, nag-alok na agad ng presyo. Hindi marunong sa negosyo, ngunit kailangan ko ng malaking bilang. Gamit lamang ang iyong sarili, siguradong hindi sapat. Makipag-usap ka sa ibang tao sa tribo. Pagbalik, maaari mo ring subukang hanapin ang ibang mga tao sa Immortal daw sa tribo. Sa tingin ko, lahat sila ay interesado sa Immortal Talisman. Pagkatapos noon, unang ginamit ni Yeming ang 10.0009th grade Immortal Talismans para ipagpalit sa 20.000 Primal Chaos Spirit Stones. Pagkatapos, nanatili siya sa tribo para mag-cultivate. Hinihigop ang mas mataas na antas na Primal Chaos Spirit Chi. Sa tulong ng Primal Chaos Spirit Chi, ang kapangyarihan ng Three Realms Divine Gang ni Yeming ay lalo pang lumakas. Ang kanyang katawan ay napatibay din. Ang lakas ay lumampas sa 1.5 milyong jin. Malaki ang itinaas ng kanyang lakas. Sa panahong ito, dinala ni Xiao Xian ang kanyang 9th grade Immortal Talisman sa ibang mga tribo. Mula simula hanggang katapusan, nakapagpalit siya ng kabuuang 720.000 Primal Chaos Spirit Stones. Sapat na para mag-cultivate si Yeming ng napakatagal na panahon. Pagkatapos, si Yeming, dala ang Divine Demon Flag, ay nagpatuloy sa paghuli ng mga Demon Beast sa 4 na direksyon. Malaki ang kanyang ani. Sa loob lamang ng isang buwan, nagmay-ari na siya ng 9 na Demon King Killing Arrays. Basta't gusto niya, maaari siyang magpatawag ng 9 na Demon Kings na nasa antas ng Martial Monarch anumang oras para tumulong sa laban. Sa sandaling ito, si Yeming ay nagko-cultivate ng biglang isang Sound Transmission Talisman ang lumipad papalapit. Yeming, bumalik ka agad. Ang Sound Transmission Talisman ni Master. Ang tono niya ay nagmamadali. Hindi kaya, may malaking nangyari. Gamitin ko ang Escape Talisman na bigay ni Master. Bumalik muna ako. Saka na natin pag-usapan. Pagkatapos, bumalik si Yeming kay Yi Xiantian, Master. Ano po ang nangyari? Ang Azure Dragon Empire, ang pag-atake sa Boundless Great World ay nabigo. Nakaharap nila ang pag-atake mula sa Heavenly Demons at Divine Dao Divine Beings. Malubha ang kanilang pagkalugi, maliban sa iilang malalakas na nasa antas ng Martial God na nakatakas pabalik. Ang natira ay, buong hukbo ang nalipol. Ito, tunay ngang isang malaking pangyayari. At saka, ito rin ay isang malaking usapin sa antas ng imperyo. Ngunit, tila walang epekto sa isang hamak na martial master na tulad ko. Kung ikaw ay isang ordinaryong martial master. Oo nga, walang epekto. Ngunit, ikaw ay may napakagandang talento. Malalim na pundasyon. Ang kulang lang ay isang pagkakataon para lumipad pataas. Ngayon, dahil sa hindi may iwasang takbo ng mga pangyayari, dumating na ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang mga piling sundalo ng Azure Dragon Empire ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang hukbo ay kulang sa malaking bilang ng mga opisyal at sundalo. Tiyak na magre-recruit sila mula sa mga malalaking akademya. Ang mga gawain sa Baobuang City. Ipaubaya mo sa iyong mga tauhan. Pumunta ka agad sa Azure Dragon Academy. Tanging sa pagpasok lamang sa militar magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa Tianwai Tian, Outer Heaven. Kailangan mong maintindihan, ang malaking takbo ng hinaharap ay nasa Tianwai Tian. At ang iyong kinabukasan ay nasa Tianwai Tian din. Ang aking kinabukasan ay nasa Tianwai Tian. Sige, kung gayon, ang mga gawain sa Baobuang City. Pansamantalang ipapamahala ko kay Yu Chen Chen. Ang money bank, aabalahin ko na rin po kayo. Master, naasikasuhin. Maghahanda na po ako para pumunta agad sa Azure Dragon Academy. Pagkalipas ng 3 araw, Azure Dragon Empire, Azure Dragon Academy. Ang Azure Dragon Academy ay matatagpuan sa East Capital ng Azure Dragon Empire. Ito ang lugar na pinapangarap araw at gabi ng mga mag-aaral na may talento. Kahit pa ng mga disipulo ng Holy Land. At ng lahat ng mga henyo. Ngayon, dahil sa epekto ng digmaan, para mapunan ng lakas pandigma, ang Azure Dragon Academy ay nagre-recruit ng maraming mag-aaral. Kahit pa may kwalipikasyong sumali sa pagsusuri, lahat sila ay mga henyo sa mga henyo mula sa iba't ibang malalaking puwersa. Tapos na ang pagpaparehistro.
Pakiusap, dumaan sa malaking tarangkahan para sumali sa pagsusuri. Opo, pumasok ang taong iyon sa loob ng akademya. Ngayon ay isang espesyal na panahon. Natatakot akong luluwagan ng Azure Dragon Academy ang pagsusulit. Matagal na akong may ranggo sa Latent Dragon Rankings. Tiyak na diretso na akong makakapasok sa akademya. Hindi ko nakita sina Zhang Heng at Miruyu. Hindi ko alam kung kasama ko sila sa batch na ito, o nakapasok na sila sa akademya. Ikaw, susunod. Mag-aaral mula sa East Chi Academy. Si Yeming. Narito para magulat. Yeming. Bakit parang pamilyar ang pangalan? Ha, nagulat ang tagapagrehistro nang mapagtanto. Siya ang nangunguna sa Latent Dragon Rankings. OWA, ang numero 1 sa Latent Dragon Rankings. Bakit parang pamilyar? Ay, ilang taon na ang nakalipas na mga bagay na iyon. Tama ka, iba na ngayon kaysa noon. Sa tingin ko, ang kanyang realm ngayon ay hindi naman kagalingan. Ang numero 1 sa Latent Dragon Rankings, gaya ng dati, ay maaaring hindi na kumuha ng pagsusulit at direktang makapasok. Ngunit ngayon, medyo mahirap ang sitwasyong ito. Walang magagawa, espesyal na panahon. Ang mga nasa itaas ay may sariling mga plano. Kahit pa mga disipulo ng Divine Land ang dumating, kailangan pa rin kumuha ng card gaya ng dati. Sige na, hayaan mo na siyang pumunta. Yeming, pagkatapos mong magparehistro, pakiusap, dumaan ka sa tarangkahan para sumali sa pagsusulit. Kailangan pa ring sumali sa pagsusulit. Sa sandaling ito, sa loob ng tarangkahan, maraming mag-aaral na ang nagtipon. Mukhang, ito na nga ang lugar ng pagsusulit. Ano ba ito? Sabi pumunta para sumali sa pagsusulit. Pagdating natin dito, pinabayaan na lang tayo. Walang pumapansin. Isang oras na akong nakatayo rito. Masyado naman tayong minamaliit. Tama ka, ang Young Master, kahit paano, ay isang henyo ng Tianchong sect. Tapos ganito tayo tratuhin. Gaya ng inaasahan, ang mga taong ito ay pawang mga henyo mula sa malalaking puwersa sa iba't ibang lugar. Karamihan sa kanila ay mga Martial Masters at Grand Martial Masters. Iilan lamang ang mga Martial Ancestors. Mukhang ang pamantayan sa pagpili ng mga mag-aaral ng Azure Dragon Academy ay, ang realm ay hindi lalampas sa Martial Ancestor. Sa sandaling ito, isang tao ang pumasok, lumitaw sa kanilang harapan. Kayong lahat, makinig. May 1,000,000 demon wolves na naninirahan sa kapatagang ito. Susunod, aatake sa inyo ang mga demon wolves. Ang kailangan ninyong gawin ay, mabuhay. Ang masusugatan ay agad na paaalisin. Mawawalan ng kwalipikasyong makapasok sa Azure Dragon Academy. Pagkasabi nito, agad siyang naglaho. Nawala na siya. Wala man lang karagdagang paliwanag. Sa sandaling iyon, may mga tunog na narinig mula sa malayo. Teka, anong tunog iyon? Hindi nga, nagsimula nang lumitaw ang mga demon wolves. Sabay silang umuungal at sumusugod. Hindi ko pa naririnig ang ganitong uri ng pagsubok. Diyos ko, dito, hindi bababa sa mahigit 100.000 demon wolves. Gusto ba nilang pumatay ng tao? Nakakatakot. Ayoko nang sumali. Gusto ko nang sumuko. Ang paggawa ng ganito, hindi ba't masyadong walang katuturan? Ang mga kabataang ito, may mataas at mababang cultivation. May maganda at pangit na potensyal. Ang mga nakagat ng Demon Wolf, hindi naman tiyak na hindi kwalipikado. Ang hindi nakagat, hindi rin naman tiyak na sapat ang kwalipikasyon. Espesyal na panahon, maaari lamang gumamit ng espesyal na paraan. Kung makakaligtas ka sa ganito kagulong sitwasyon, mas madali kang magiging isang magaling na general sa larangan ng digmaan. Noong nakaraan, ang ating Azure Dragon Empire ay nagtamo ng malubhang pagkalugi. Kailangang mabilis na mapunan ang bilang ng hukbo. Sabi nga, madaling makahanap ng 1,000 sundalo. Ngunit mahirap makahanap ng isang general. Tama ka, kung hindi natin gagamitin ang paraang ito, paano tayo mabilis na makakapili ng mga mahuhusay na general? Saka, ang Vermilion Bird Empire ay naghahandang salakayin ang Zuan-Tian Holy Land. Ang pagkakataon, kapag nawala, hindi na maibabalik, kailangang mabilis na mahubog ang mga mahuhusay na general. Tayo, ay tinaguri ang 6 na dakilang Divine Generals ng Azure Dragon Empire. Nitong mga taon, nasa labas tayo, nagpapalawak ng teritoryo, malapit nang masakop ang boundless Great World. Hindi ko inaasahan.
Sa pinakakritikal na sandali, ang halos tapos ng gawain ay nabigo. Talagang wala na kaming mukhang may haharap sa Great Emperor. Kailangang makabawi sa pagkakamaling ito. Sa sandaling ito, sila ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Tulong! Tulong! Nagsimula ng manghuli ang ilang demon wolves. Ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps. Umiwas sa atake ng 2 demon wolves. Kapag marami ang langgam, kaya nilang pumatay ng elepante. Ang lakas ng mga demon wolves na ito ay katumbas lamang ng ordinaryong martial artist. Ngunit ang bilang nila ay talagang napakarami. Kahit pa makipaglaban ako ng harapan, tiyak na matatalo ako. Para makapasa, iisa lang ang paraan. Lahat kayo, makinig sa akin. Kung gusto ninyong makapasa, lahat kayo, makinig sa aking utos. Bumuo ng isang malaking defensive array. Sino ka? Ano ka ba? Isang hamak na martial master. Nangangahas na utusan kaming makinig sa iyong utos. Nakita ni Yeming na hindi sila nakikinig. Kinailangan niyang ilabas ang Divine Demon Flag. Ano ito? Hayop. Anong uri ng masamang mahika ang ginamit mo? Kinagat agad ng Demon King ang balikat ng nagsalita. Array. Ang sakit. Ang taong iyon ay naalis na sa pagsubok. Ang sama. Ang lakas. Siya ay isang low-rank martial ancestor iyon. Pero isang direktang atake lang. Natalo na. Ang batang iyon, tunay ngang isang killing star. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Ngayon, bumuo agad ng isang malaking defensive array. Kung hindi tayo makakapasa. Sino mang mangangahas na hindi sumunod, hindi na kailangan ng mga demon wolves. Ako mismo ang direktang mag-aalis sa iyo ng kwalipikasyon. Nang marinig ito, natakot sila at hindi nang ahas umimik. Lintek, bubuo kung bubuo. Gusto ko namang makita kung ano ang gagawin mo. Kapag hindi tayo nakapasa sa pagsubok, mamaya, patay ka sa amin. Napigilan ang mga demon wolves. Sa kasalukuyan, bagamat napigilan nila ang mga demon wolves, natural lamang na hindi ito magtatagal. Kailangang kumilos agad. Divine Demon Flag. Chumo Array. Buksan. Gumana ang Divine Demon Flag. Hinigop ang mga demon wolves sa paligid papasok. Diyos ko! Ano ba talaga ang paraang ito? Napakalakas. Ang mga demon wolves, wala talagang kalaban-laban. Basta't protektahan natin siya. Tiyak na makakapasa tayo sa pagsubok na ito. Ano iyon? Mukhang espesyal na ginawa para supulan ng mga demon beast. Mukhang, parang isang treasure ng Fadaw, Dharma daw. Anong kakaiba doon? Sa aming mga kamay, mayroon din kaming mga baobei, treasures, na sumusupil sa mga demonyo. Hindi tama. Hindi tama. Ang bagay na iyon, kayang linisin ang mga demon beast, para magamit ng sarili. Mahalagang kayamanan iyon. Pagkalipas ng 1 oras. Tulong. Mga hayop na dapat mamatay. Umalis kayo. Huwag kayong lumapit dito. Ang mga nagprotekta kay Yeming ay hindi gaanong nabawasan. Ngunit ang ibang mga sumali sa pagsubok, 1/3 na lamang ang natira. Tunay ngang isang mahigpit na pagsubok. Kawawa naman sila. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang bilang ng Demon King killing arrays ay mula 9 ay naging 12 na. Siyempre, mapoprotektahan ko kayo, maituturing na kailangan natin ang isa't isa. Sa sandaling iyon, umungal ang mga demon wolves at agad na umatras palayo. Sa wakas, tapos na. Ang ipinakita ninyo ay napakasama. 30,000 tao, kaunti na lamang ang natira. Malinaw na ito ang pinakapangit na batch na nakita ko. Susunod, haharapin ninyo ang ikalawang pagsubok. Ano? May pagsubok pa? Hindi ba't nakuha na natin ang pagkakataong makapasok sa Azure Dragon Academy? Bakit kailangan pang dumaan sa pagsusuri? Masyadong hindi makatarungan. 2 malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang 2 kara rating lang magsalita ay naalis na. May iba pa bang tutol? Susunod. Papasok kayo sa Illusionary War Realm. Mararanasan ninyo ang buhay at kamatayan doon. Lahat kayo ay mamamatay sa loob ng Illusionary Realm. Siyempre, hindi totoong kamatayan. Ang Azure Dragon Academy ay ibabatay sa inyong ipapakita sa loob ng Illusionary Realm para suriin ang inyong potensyal. Pagkalabas mula sa Illusionary Realm, ang mga kwalipikado ay direktang papasok sa Military Academy. Military Academy. Malinaw na pumunta kami rito para sumali sa Azure Dragon Academy. Bakit napunta kami sa Military Academy?
Ang mga nagmula sa military academy, lahat ay kailangang pumunta sa larangan ng digmaan. Ang Azure Dragon Empire ay nasa isang kritikal na sitwasyon. Ang militar ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga sundalo. Ang Azure Dragon Academy ay isinanib na sa military academy. Kung mayroong hindi pumapayag, maaaring humiling na umalis. Umalis. Hindi naging madali para makarating sa hakbang na ito. Sino ang handang umatras? Kapag pinalampas ang pagkakataong ito, marahil habang buhay nang hindi makakapasok sa Azure Dragon Academy. Lintik. Siyempre, bagamat ang pagsubok na ito ay mas mahigpit kaysa dati, may kabutihan din itong dulot. Ang akademya ay ibabatay sa inyong ipapakita sa pagkakataong ito para maggawad ng ranggo sa militar. Ngayon, magsisimula na ang ikalawang pagsusuri. Pagkadilat ni Yeming, ang tanawin sa kanyang harapan ay nasa isang larangan ng digmaan na. Sa isip ni Yeming, ang illusion array na ito, kailangan nating magtulungan para ayusin. Dahil sa digmaan at sa illusion array, ang sitwasyon sa loob ng illusion array ay hindi maaaring maging katulad ng tunay na digmaan. At saka, ito ay isang digmaan na may daan-daang libong sundalo. Sa loob nito, bawat isang kabataan ay nagiging isang piyesa lamang sa digmaan. Iba sa mga karaniwang labanan. Sa larangan ng digmaan, walang pinag-uusap ang patas. Anumang oras, maaari kayong puntiryahin ng mga malalakas na may mas mataas na realm kaysa sa inyo. Ang kalaban ay maaaring Grand Martial Master, Martial Ancestor, kahit pa Martial Monarch, isang araw sa labas, katumbas ng isang digmaan sa loob ng Illusionary Realm. Sa ganito kagulong labanan, ang makatagal ng isang tunog ng hindi namamatay ay swerte na. Ang makatagal ng isang araw, kailangan ng parehong swerte at lakas. Ang makatagal ng 2 araw, ibig sabihin, nakasali sa 2 digmaan, ay isang mahalagang talento. Sino man, kahit pa isang martial monarch, sa loob nito, hindi kayang labanan ng isang hukbo na may daan-daang libo. Tiyak na mamamatay. Ang agwat ng lakas ay maipapakita lamang sa kung maaga o huli kang mamamatay. Bawat araw na aktibo ang Illusionary Realm. Bawat isang beses na magkaroon ng digmaan, ay kumukonsumo ng malaking bilang ng Martial God Coins. Ngunit ngayon ay isang espesyal na panahon, maaari lamang gumamit ng ganitong paraan para maghanap ng talento. Kinabukasan, may mga martial artists na unti-unting naalis mula sa Illusionary Realm. Lintik, kung hindi dahil sa nakakainis na martial ancestor na iyon na umatake sa akin ng patalikod. Tiyak na makakatagal pa ako ng mas matagal. Ikaw, maswerte ka pa. Ako, napatay ng isang martial monarch nang hindi sinasadya. At kasama ko pa siya sa koponan. Ang gulo ng digmaan, totoo nga ang mga sabi-sabi. Ang unang laban sa Illusionary Realm ay natapos na. Ang bilang ng mga taong nakatagal pa sa loob, ay kaunti na lamang. Sa kaunting iyon, hindi ko alam kung ilan ang makakaligtas sa ikalawang laban. Ilan ang, nangangarap ka pa ba? Simula nang likhain ang Illusionary War Realm hanggang ngayon, ang mga nakalampas sa ikalawang laban, at nakasali sa ikatlo, ay mabibilang lamang sa mga daliri. Kahit pa mga henyo ng Divine Land, hindi sila eksepsyon. At ang mga nakatagal hanggang sa ika-4 na laban, wala pa talagang nangyayari. Kung talagang may taong makakatapos ng ikalawang laban nang hindi namamatay, hindi na kailangang pumili pa. Siya na ang kailangan nating piliin. Kinabukasan, lintik. Habang tumatagal, mas lalo akong pinupuntirya ng mga malalakas mula sa kabilang panig. Nakaharap ko pa ang isang patibong. Lintek, nakatayo ako sa hanay. Hindi nangangahas huminga ng malakas. Ngunit hindi pa rin umabot sa huli. Hinayla ako palabas para patayin. Ang pagsubok na ito, may makakapasa pa kaya? Mukhang, walang makakatagal hanggang sa ikatlong laban. Oras na para isara ang Illusionary Realm. Tungkol sa pagpili ng mga tao, pag-uusapan natin ng masinsinan. Sa sandaling iyon, nagulat ang Elder nang tumingin muli. Sa loob ng Illusionary War Realm, may isa pang tao. Haha, hindi ko inaasahan. May taong nakatagal hanggang sa ikatlong laban. Sa katunayan, bawat laban, ang lakas ng magkabilang panig ay napakapantay. Kung wala ang kanilang pagsali, ang resulta ng digmaan ay tiyak na parehong panig ang matatalo. Nasugatan na naman. Ang batang ito, nakatagal hanggang ngayon, ibig sabihin. Gamit ang sarili niyang lakas, kaya niyang baguhin ang takbo ng digmaan. Tunay ngang isang henyo.
Sayang, hindi natin nakikita ang sitwasyon sa loob ng illusionary realm. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ito. Haha, hindi iyan mahalaga. Sigurado na ako. Ang ganito kagandang binhi, sino ba ang hindi gugusto? Ikaw, huwag mong agawin ang tao. Hintayin nating lumabas siya bago natin pag-usapan. Para mapaganya ang illusionary war realm, bawat araw ay kumukonsumo ng 10 martial god coins. Gusto kong makita kung ilan ang susunugin ng batang ito. Sa sandaling ito, sa loob ng illusionary war realm, ginagamit ni Yeming ang Emperor Sword. Yin Yang Sword. Winawalis ang mga kaaway. Ang nakakainis na illusionary realm na ito, hindi pa ba tapos? Hindi ko na matandaan kung gaano na ako katagal lumalaban. Hindi maganda. Ang 3 martial monarchs sa kampo ng kaaway, lahat ay ako ang puntirya. Paparating na sila. Sabi ni Beiming, Master. Mabilis kang lumipat sa tabi ng mga eksperto ng ating hukbo. Gamitin mo sila bilang panangga. Alam ko, sa huli, ganito naman lagi nitong mga araw na ito. Mabilis na lumipad si Yeming, may martial monarch nang umatake. Maswerte si Yeming na nakakapit at nakailag sa isang atake. Mabuti na lang nandyan si Beiming. Sa bawat pagkakataon, nakakatakas ako bago pa dumating ang panganib. Hindi ko lang alam kung gaano pa katagal tatagal ang illusionary realm na ito. Kailan ba ito matatapos? Master, ang epekto ng illusionary war realm na ito ay mas mahusay pa kaysa sa divine deduction art. Ang pagsasanay dito, ang pinakamabisa. Matagal ko nang natuklasan iyan. At nagsasanay nga ako ng espada ng maayos. Hanggang ngayon, ang aking Zuan Tian White Emperor Sword ay nakabuo na ng prototype ng Sword Intent. Sword Intent ng metal. Kung hindi nagkakamali si Beiming, ang Sword Intent ng Yu Tian Black Emperor Sword ay tiyak na Sword Intent ng water. Ang Yang Tian Red Emperor Sword ay Sword Intent ng fire. Ang dalawang natitira ay earth at wood. Katulad ng 5 elements Sword Intent. Ang Sword Intent ng metal ay may prototype na. Ayon sa teorya, ang lakas ng aking Emperor Swords ay dapat tumaas ng malaki. Ngunit, dahil masyadong mababa ang aking realm. Sa katotohanan, hindi naman gaanong lumakas. Tiyak na kailangang mag-breakthrough. Susunod, dito ako magkukultivate. Beiming, bantayan mo ako. Kung may darating na kaaway, hahanap ako ng ibang lugar para magtago. Sige, sa mga sumunod na araw. Si Yeming ay nagsimulang mag-focus sa cultivation. Ngunit hindi niya alam na ang ibang tao ay matagal nang umalis sa illusionary war realm. Lalo niyang hindi alam na ang illusionary realm, bawat isang araw na nananatili siyang bukas, ay kumukonsumo ng mahigit 1 trilyong martial god coins. At saka, hanggat hindi siya umaalis, ang illusionary realm ay hindi maaaring isara. Sa wakas, pagkatapos mapanatili ang 15 laban, si Yeming ay puwersahang pinalabas mula sa illusionary realm. Ay, bakit ako nasa labas na? Hindi pa tapos ang laban ah. Sa sandaling iyon, isang kamay ang lumitaw. Ikaw pa ang nangangahas magtanong. Lumapit ka dito sa harap ko. Ipaliwanag mo sa harap ko. Ay, hinawakan si Yeming sa kwelyo at itinapon palabas. Nagkamot siya ng ulo. Naguguluhan. Batang ito, anong ginawa mo sa loob? Hinayaan mong humandar ang illusionary war realm ng 15 araw. 15 araw iyon. Alam mo ba kung ilang martial god coins ang nagastos namin? Mga senior, pagkatapos kong lumaban ng 2 laban doon, sa ikatlong laban, naramdaman kong hindi sapat ang lakas ko, kaya nagtago ako para mag-cultivate. Hindi ko po sinasadyang mag-aksaya ng oras. Ano? Ikaw na batang walang hiya. Hinayaan mong humandar ang illusionary realm ng karagdagang 12 araw. Gumastos ng mahigit 1,200 trilyong martial god coins para lang mag-cultivate. Ikaw na walang kwenta. Ganoon karami ang nagastos. Ang illusionary war realm ay isang Fapbao, magic treasure, na ginagamit namin para hubugin ang mga sundalo. Ang pagdaan ng 1 araw doon ay katumbas ng pagsasakripisyo ng buhay sa labas ng 10 taon. Iyon ang dahilan kung bakit napakamahal. Pasensya na po, alam ko na po ang aking pagkakamali. Mabuti kung alam mo na. Ang mga kasama mong sumali sa pagsubok ay matagal nang nasa akademya at nagsasanay. Dahil sa iyong mahusay na ipinakita, nagpasya kaming ilagay ka sa espesyal na klase. Tatanggap ka ng pagsasanay.
Sa loob ng 2 taon, ipapadala ka sa Heaven Ghost Army. Ang Heaven Ghost Army ay isang espesyal na hukbo ng Azure Dragon Empire. Espesyal na gumagawa ng mga gawaing assassination, intelligence, at undercover operations. Bawat isa ay piling-pili mula sa daan-daang libo. Ang 6 na dakilang Divine Generals ng Azure Dragon Empire, lahat ay nagmula sa Heaven Ghost Army. Hanggang ngayon, ang Great Emperor Azure Dragon ay minsang nagsanay din sa loob ng Heaven Ghost Army. Salamat po sa paghubog, mga senior. Handa po akong sumali sa Heaven Ghost Army. HMPH. Pumayag ka man o hindi, gusto mo ba'y sapat na? Ang guro ng espesyal na klase ay tiyak na magtuturo sa iyo ng maraming kapaki-pakinabang na bagay. Magsipag kang mag-aral para sa akin. Sa loob ng 1 taon, kailangan mong maging bihasa. Natakot si Yeming, ay 1 taon. Kinabukasan, sa Azure Dragon Academy, OWA. Hindi nga may kakaila ang Azure Dragon Academy. Ang mga gusali sa loob, napaka-caring. Ang East Chi Academy, hindi may kukumpara. Hindi ko alam kung nasaan ang lugar ng pagpaparehistro para sa mga bagong mag-aaral. Sabi ni Beiming, napakaraming martial monarch auras ang nakatutok kay Master. Marahil sila ang mga guro ng Azure Dragon Academy. Napansin nilang bago si Master. Sa sandaling ito, may mga aninong lumapit. Pinalibutan si Yeming. Itong mag-aaral na ito, ako ang pumili. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Bakit sa iyo ibibigay? Ang mag-aaral, may karapatang pumili ng kanyang guro. Masyado pang maaga para sabihin iyan. Baka sakaling ako ang gusto niyang magturo sa kanya. Diyos ko, sino ba ang taong ito? Noong una kaming dumating para mag-ulat, mga guro ang pumipili sa amin. Sa kanya, baliktad. Siguro, nakita ng mga guro na pambihira ang kanyang talento, gustong pag-agawan. Haha, kung hindi kayo magbibigayan, maglaban na lang tayo. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Laban kung laban. Natatakot ba ako sa iyo? Siguradong mas gugustuhin ng batang ito na mas malakas na guro ang magturo sa kanya. Hindi ba? Hindi alam ni Yeming ang sasabihin. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw, na nagpatakot sa ibang mga martial monarch na guro. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Nag-aagawan pa ng tao. Nakakahiya ba kayo? Ang batang ito, pangalan niya ay Yeming. Siya ay mag-aaral ng aking espesyal na klase. Balak niyo bang agawin siya sa akin? Kung kailangan niyo po siya, syempre hindi kami mangangahas na agawin. Kayo na po ang bahala. Aalis na kami. Sa isip ni Yeming, nagawa niyang takutin ang mga martial monarch ng ganyan. Ang lakas ng taong ito, siguradong napakalakas. Maaari ko po bang malaman kung paano kayo tatawagin? Senior. Bata. Ang pangalan ko ay Ye Tianhong. Tawagin mo na lang akong Hong Ye. Mula ngayon, ako na ang iyong guro. Susundan mo ako sa espesyal na klase para mag-aral. Hinding-hindi ka dapat maging pasaway. Ha, kung hindi, mawawala ang munti mong buhay. Opo, sa isip ni Yeming, ang taong ito, hindi kaya may kakaibang hilig. Hindi masama, batang ito, gusto ko ang ugali mo. Tara na, pumunta na tayo sa espesyal na klase. Diyos ko! Ang malas naman ng batang iyon. Napili pa siya ni Tianhong, ang alas ng Tiangi Army. Narinig ko, ang mga tagapamahala na sinanay niya, wala pang 3 bahagi ang nabubuhay. Mukhang kulang na talaga sa tao ang imperyo, pati siya ipinadala pa. Nga pala, ano ba talaga ang cultivation level ni Tianhong ngayon? Pakiramdam ko parang martial saint siya, pero parang hindi rin. Tama ang pakiramdam mo. Ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa pagiging saint. Sa katunayan, mayroon na siyang 3 Divine Soul Clones. Diyos ko! 3 Divine Soul Clones. Gaano ba talaga siya kalakas? Dinala ni Tianhong si Yeming sa isang lugar. Senior Ye, bakit tayo narito? Ito ang lugar kung saan ka mag-ensayo sa susunod na mga araw. Ang iyong kasalukuyang kakayahan ay hindi karapat-dapat para personal kitang turuan. Kapag nalampasan mo ang yugtong ito, saka kita tuturuan ng mga tunay na bagay. O haha! Magsikap ka! Ang bato sa malapit ay dahan-dahang gumagalaw. Unti-unti itong nag-anyong isang taong nakatakip ang mukha. Ako si Dizang. Susunod, tuturuan kita ng mga paraan ng pagtatago. Diyos ko!
Ang lapit niya sa akin, pero hindi ko man lang siya naramdaman. Kung gusto niya akong patayin, daang beses na siguro akong namatay. Susunod, isang beses ko lang sasabihin. Kung gaano karami ang matatandaan mo ay depende na sa iyo. Para sa ating mga martial artists, maraming paraan ng pagtatago. Kung naunawaan mo ang transformation technique, mas madali pa. Ngunit ang mga iyon ay panlabas lamang, maaari lamang makalinlang ng mata, hindi ng pandama o kahit ng divine sense. Limitado ang paggamit nito. Ang pinakamahalaga sa pagtatago ay ang gawing isa ang sarili sa kapaligiran. Kaya kailangan mong gamitin ang lahat ng paraan na maaari mong samantalahin. At saka, hindi dapat magpakita ng killing intent. Halimbawa, ang ritmo ng paghinga, tibok ng puso, daloy ng yuan-ki sa katawan, lahat ay kailangang kontrolado. Sa ganoong paraan, kahit napakalapit mo pa sa kalaban, hinding-hindi ka nila mapapansin. Siyempre, ang mga ito ay madaling sabihin ngunit napakahirap gawin. Sa iba't ibang kapaligiran, iba rin ang mga paraan na maaaring gamitin. 5 oras ang lumipas, lahat ng sinabi ko, natandaan mo ba? Sa totoo lang, kahit gusto mo pang magtanong, ayoko nang sumagot. Ang mga nilalaman na itinuro ninyo, Senior, sa loob ng 5 oras na ito, natandaan ko pong lahat, walang kulang ni isang salita. CJ. Kung gayon, ituturing kong natandaan mo na. Susunod, subukan natin sa praktikal. Sa isip ni Dizang, hindi kulang ni isang salita. Ang galing naman magsinungaling ng taong ito. Sa loob ng susunod na 3 araw, walang pagod na itinuro ni Dizang kay Yiming ang mga paraan ng pagtatago. Halos hindi binibigyan si Yiming ng anumang oras para magpahinga o magnilay. Si Yiming naman ay walang reklamo, seryosong pinag-aaralan ang lahat. Ang mga sinabi ko, natandaan mo bang mabuti? Tinuruan ko siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang dami at detalyado ng itinuro ko. Hindi ako naniniwalang wala pa rin siyang tanong. Naalala ko na po lahat, Senior. Kumpara sa napakahirap unawaing Xuantian by this word art, ang mga teknike na ito ay hindi talaga mahirap. Ang kailangan tandaan ay hindi kasing dami ng sa inyang set. Sigurado kang wala kang gustong itanong sa akin. Kahit magtanong ka pa, hindi ko rin sasagutin. Sinabi niyo po, Senior, na isang beses niyo lang ituturo. Paano ko po kayo tatanungin? At saka talagang natutunan ko na po lahat. CJ. Kung gayon, magsisimula na ang pagsusulit. Susunod, bibigyan kita ng 15 minuto. Kailangan mong gamitin ang lahat ng paraan para magtago sa loob ng 100 milyang kagubatan na ito. Ako naman ay buong lakas na hahanapin ka. Kung sa loob ng 1 oras ay mahanap kita, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Kahit ayaw kitang patayin, kailangan kong gawin ng totoo. Ngayon, magsimula na ang pagsusulit. Agad na lumipad si Yiming. Sa ganitong kagubatan, napakahirap humanap ng mapagtataguan. Kahit mayroon man, madali itong mapansin. Para magtago, ang pinakamagandang pagpipilian ay sa ilalim ng lupa. Inilabas ni Yiming ang kanyang Earth Escape Shuttle, agad dumalon dito at pumasok sa ilalim ng lupa. 15 minuto na ang lumipas. Ngayon, dapat na kitang hanapin. Agad kumilos si Dizang, hinahanap si Yiming. Gumagalaw siya sa paligid, hinahanap ang bakas. Magaling na bata. Ang mga bakas ay maayos ding nalinis. Hindi lang mga yapak at amoy, pati ang mga bakas ng yuan-ki wave na naiwan sa hangin ay nabura. Talagang natandaan niya lahat ng itinuro ko. Biglang natigilan si Dizang. Kung ganyan ang ipinapakita mo, ituturing na rin kitang isang karapat-dapat na kalaban na seryosohin. Kung ako ikaw, sa ganitong sitwasyon, kung kailangang magtago, tiyak na pipiliin ko ang ilalim ng lupa. Ang espada ni Dizang ay tumusok na sa harap mismo ni Yiming. Hoy! Kung ako siya, hindi lang ako pipiliing magtago sa ilalim ng lupa, kundi susundan ko pa siya mula sa ilalim, magtatago sa pinakamalapit na lugar sa kanya. Sa huli, ang pinakapanganib na lugar ang pinakaligtas. Hindi kaya. Kahit nagtago siya sa ilalim ng lupa, hindi niya piniling sundan ako, bagkus ay nagtago sa ibang lugar. Kung gayon pipilitin kitang lumabas. Patuloy na umatake si Dizang sa lupa. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Hindi ka pa rin lalabas? Duwag. Isa pang atake ang nagpatilapon ng mga bato at lupa. Lumapag siya sa lupa. Sa tindi ng kilos ko ngayon, hindi ko pa rin siya mapilit na lumabas.
Hindi kaya masyado ko siyang minaliit. Baka hindi niya talaga piniling magtago sa ilalim ng lupa, kundi humanap ng kung anong bagay na maaaring pagtaguan sa ibabaw ng lupa. Ipagpatuloy ang paghahanap. Sa ilalim, nanatiling hindi gumagalaw si Yiming. Hinahanap pa rin niya ako. Kailangan kong magtiis. Ang pagtatago sa ilalim ng lupa ang tanging pagpipilian. Kung nasa ibabaw ako ng lupa, tiyak na mahahanap niya ako. Pagkalipas ng kalahating oras, nagtago ako at nagmasid ng kalahating oras, pero wala pa ring kilos. Hindi kaya hindi talaga siya nagtago sa ilalim ng lupa. Kung totoo ngang ganoon minaliit kita. 1 oras na ang lumipas. Lumabas ka na. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Lumabas si Yiming mula sa ilalim ng lupa. Nakapasa na ako sa pagsusulit, hindi ba? Batang ito. Nagtago ka nga sa ilalim ng lupa. Mabuti na lang at nakayanan mo ang mga ataking iyon. Hindi lang walang magulong aura na naglantad ng iyong bakas, tiniis mo pa ang mga sugat at nagtago hanggang ngayon. Iyon ay dahil ayaw niyo akong patayin, Senior. Nang atakihin ninyo ang lupa, hindi ninyo ginamit ang buong lakas. Kung hindi, napatay niyo na ako, Senior. Sa huli, ito'y isang pagsusulit lamang. Siyempre kung talagang napilit kitang lumabas, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Maligayang pagbati, nakapasa ka sa pagsusulit. Ito ang iyong guangrong karangalan glory. Itago mong mabuti. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Guangrong. Magaling ang batang ito. Nakuha pa niya ang papuri ni Dizang. 100 taon na siyang hindi pumupuri ng kahit sino. Senior. Maaari bang huwag kang biglang susulpot? Hindi kailangang manakot ng ganyan. Hoy bata! Tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. Kasasabi pa lang noon, lumitaw na si Tianhong sa likuran ni Yiming. Ang bagal ng reaksyon mo. Bago ka pa makapagsalita, kaya na kitang patayin. Noong naglalaro ako ng ganito, wala ka pa sa mundong ito. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Ang batang ito, maganda ang potensyal. Sinabi ng nasa itaas na hubugin siyang mabuti. Gusto ko pa naman ang mga mag-aaral na may magandang potensyal. Hindi bababasa. Ang ganoong klase ay maaaring mabuhay ng ilang araw sa ilalim ng aking mga kamay. Ngunit hindi ito nangangahulugang matututunan mo ang aking assassination techniques. Hindi naman siguro baliw ang isang ito. Tigilan mo na ang pagyayabang. Ilang araw lang, natutunan na niya ang lakas ni Dizang. Ikaw ba, mas malakas ka ba kay Dizang ng ilang bahagdan? Ganoon ba? Senior Yi, maaari bang bawasan mo ng 2 salita ang sinasabi mo? Nang aakit ka ng kaaway para sa akin. Sa madaling salita, naihatid na kita. Ang natitira, alam mo na ang gagawin. Batang ito. Napakagaling mo. Pati ang demonyong si Tianhong ay napansin ka. Ngunit hindi ito nangangahulugang matututunan mo ang aking assassination techniques. Ang mga paraan ng pagpatay ay marami, lason, saksak, pagkulong, paggawa ng patibong, at susunod, dahan-dahan kitang tuturuan ng bawat isa. Ngunit 1 beses ko lang ituturo. Kung matututunan mo o hindi, depende na sa iyo. Pagkalipas ng 3 araw, sa loob ng 3 araw na ito, naipasa ko na ang lahat ng aking kaalaman. Kung gaano karami ang natutunan mo, depende na iyon kung makakaligtas ka sa pagsusulit. Senior Gacy. Yung kutsilyong iyon. Hindi ba't nilagyan niyo na ng lason? Siyempre mayroon akong lunas. At saka huwag mo akong putulin kapag nagsasalita ako. Oh. Susunod, ang aking martial ancestor clone ay maglilibot. Anumang oras, hahanap ako ng pagkakataon para patayin ka. Bibigyan kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ka mamatay at saka, mapapatay mo pa ang aking clone, itinuturing na kitang nakapasa. Martial Ancestor Clone. Ang lakas ba nito ay katumbas ng isang ordinaryong Martial Ancestor? Kung ganoon katanggap-tanggap iyon. Ang aking Martial Ancestor Clone ay nakapatay na ng 18 Martial Monarchs. Kung magtatagumpay ka o hindi, depende na sa iyong kakayahan. Magsimula na ang pagsusulit. Nagsimula nang kumilos ang clone ni Gacy. Pagkalipas ng 1 oras, nakaupo si Yiming sa isang madamong lugar.
Haha, huwag mong isiping hindi ko nakikita. Batang ikaw. Nag-set up ka ng napakaraming array formation sa loob ng 300 metrong paligid bilang patibong, hinihintay na mahulog ako. Bagamat gamit ang kakarampot na array formation ng isang martial master na tulad mo, hindi ka makakagawa ng banta sa akin. Ngunit mas mabuti nang mag-ingat. Senior, lumabas na kayo. Nakapasa na ako sa pagsusulit. Sa isip ng clone, natuklasan niya ako. Impossible. Ito ang pinakamagandang lugar para magtago. Gamit ang aking movement technique, kapag nagtago ako, hinding-hindi niya ako makikita. Niloloko ako ng batang ito. Hindi kaya iniisip niyang niloloko ko siya. Senior, marahil minamaliit ninyo ang aking array formation. Ang array formation na in-set up ko ay hindi ganoon kadaling makita. At saka, ang mga halaman na ginamit ninyong pagtaguan ay sadyang iniwan ko para sa inyo. Iyon ang aray-aye na ginamit para akitin kayong magtago. Nagulat ang clone at sumigaw, ano? Pagkatayo pa lang niya, isang kidlat ang bumagsak na nagpasigaw sa clone ni Gisi sa sakit. Batang mapanlin lang. Hindi kita patatawarin. Pasensya na, Senior Gisi. Huwag mong maliitin ang iba. Ngayon, mamamatay ka na. Hindi tulad ninyo, Senior, hindi ko kailanman minaliit ang inyong lakas. Sumusugod ang clone ni Gisi nang bigla siyang natigilan nang makita ang isang bagay na hindi gumagalaw. Bear seal hand. Lintik. Natalo pa ako. Ang clone ni Gisi ay natalo na. Haha. Gisi. Gisi. Ang clone mo, hindi man lang nabuhay ng isang oras, pinatay na ng iba. Talagang pinagtatawanan kita hanggang mamatay. Nagpakita na si Gisi. Ito'y isang aksidente lamang. Hahaha. Ito pa ang nagbigay sa kanya ng 3 araw na palugit. Ang resulta, 1 oras lang, naresolba na siya ng iba. Sinasabi mo pang paglalaruan mo hanggang mamatay si Iming. Tunay ngang ito ang pinakanakakatawang biro na narinig ko sa buong buhay ko. Ikaw. Iyon. Senior Gacy. Ang pagsusulit ko. Ese. Ituring mo nang nakapasa ka. Tinitigan ni Yiming ang bagay na ibinigay ni Gisi. Malanding bagay. Yi Tianhong. Tumawa ka lang. Maaga o huli, babawiin ko ang galit na ito. Napakagaling mong ginawa. Si Gisi na iyon, maraming taon nang hindi natatalo. Nagulat at natakot si Tianhong, may naramdaman. Haha. Yiming. Susunod, dapat na ang bagong guro naman ang magturo sa iyo. Ang pangalan niya ay Divine Poison Maiden. Minsan nang nakalaso ng Divine Soul ng higit sa 1 beses. Hindi ko na kayo istorbohin pa. Mauuna na ako. Hindi pa man siya nakaalis, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Yi Tianhong. Hindi ba't sinabi mong ipapakilala mo sa akin ang isang bata? Bakit umalis ka na? Sa sandaling iyon, mula sa loob, isang babae ang dahan-dahang lumabas. Ang anak ko narito ba? Yi Tianhong. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ito. Ito po ang anak na matagal ninyong hinahanap ng maraming taon. Tingnan ninyo siya. Napakakisig. Anak. Anak ko. Si nanay nahirapan akong hanapin ka. Senior Yi, ano po ang nangyayari dito? Ha? Tumakas na. Anak ko. Pumayat ka. Bakit hindi ka kumakain ng marami? Siguradong dahil wala si nanay sa tabi mo kaya walang nag-aalaga sa iyo, tama? Sa isip ni Yiming, ang babaeng ito napakabango. Sobrang bango. Ngunit ang amoy na ito nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng matinding panganib. Para bang anumang oras, maaari akong matunaw at maging isang tumpok ng likido. Kaya pala tumakas si Tianhong. Kung alam ko lang na ganito kapanganib ang guro na ito, tumakas na rin sana ako. Senior. Hindi po ako ang inyong anak. Ang pangalan ko po ay Yiming. Ako po ang inyong mag-aaral. Agad binitawan ng babae si Yiming. Magaling. Batang patay. Iyang si Tianhong, pagkakita pa lang kay nanay ay tumakbo na. Ikaw naman, mas malupit ka pa. Pati si nanay hindi mo na kinikilala? Hiu. Hindi po. Talagang hindi ko pa kayo nakikita dati.
Sinabi po ni Senior Yen na ang pinuno ninyo ang nagsabi sa inyong turuan ako. Ang pinuno? Ah, ganoon ba? Kung iyon ang utos ng pinuno, kung gayon, wala nang magagawa. Susunod, mahigpit kitang tuturuan. Sa isip ni Yiming, ang laki ng pagbabago ng ugali. Ang maituturo ko lamang sa iyo ay ang paggamit ng lason. Ngunit hindi lahat ay natututo nito. Noong ikaw ay nasa martial disciple at martial artist realm, narating mo ba ang pinakamataas na kontrol sa Yuan Ki? Ang inyong lingkod po ay may perfect foundation establishment. Napakagaling! Maaaring ikaw ay may perfect foundation establishment, ang iyong kontrol sa Yuan Ki ay tiyak na umabot na sa pinakamataas. Ngunit iyan lamang ay hindi sapat. Ang gangki na iyong sinanay ay 5 elements divine gang ba? Wala po akong 5 elements divine gang. Ngunit meron po akong 5 elements spirit root. Marahil ay maaari kong baguhin ang aking orihinal na gangki at gawin itong 5 elements divine gang. Nagulat ang babae nang makita ang pagbabago sa divine gang ni Yiming. Ang gangki nagbago nga talaga? Noong una, nang i-condense mo ang gang, anong gang meridian ang ginamit mo? 3 realms divine gang. Hindi ko alam kung ang 5 elements divine gang na nabuo ko ay magagamit. May problema po ba dito, guro? Mukhang hindi mo pa alam. Ang 3 realms divine gang ay isang versatile divine gang na maaaring mag-transform sa anumang uri ng gangki. Kahit pa ang 5 elements divine gang, na pinakamalakas na divine gang, ay hindi maipapantay dito. At saka, ang divine gang na ito ay maaaring magbukas ng 3 realms, hindi ito dapat maliitin. Habang tumataas ang iyong cultivation, mas matutuklasan mo ang mga kahangahangang gamit nito. Pagbukas ng 3 realms. Ang tinatawag na 3 realms ay hindi tumutukoy sa tatlong mundo, kundi sa material, espiritual at ilusyon. May mga Diyos na orihinal na katang-isip lamang ng tao, mga ilusyon. Ngunit sa pamamagitan ng espiritual na pag-iisip ng tao, sila ay tunay na umiiral sa mundo ng mga tao. May mga material na bagay na naimpluwensyahan ng espiritual, nagiging kakaibang bagay, nagiging umiiral sa ilusyon. At ang material at ilusyon ay maaari namang makaapekto sa espiritual ng tao. Sa pagitan ng tatlo, may impluwensya sa isa't isa, nagbubunga ng maraming kahanga-hangang pagbabago. Sa isip ni Yiming, pagkatapos malaman ni Beiming na natagpuan ni Brother Xuan Bing ang 3 Realms Divine Gang, sinabi lamang niya sa akin na ang 3 Realms Divine Gang ay napakahalaga, kailangang makuha. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang pinagmulan nito. Natatakot akong kahit si Brother Xuan Bing ay hindi alam ang kahalagahan ng 3 Realms Divine Gang. Ang iyong potensyal ay mas mahusay kaysa sa akin noon. Bagamat gusto kitang turuan ng detalyado, ngunit dahil sa mga patakaran doon, maaari lamang naming sabihin ng isang beses. Kaya ang mga susunod kong sasabihin, kailangan mong makinig ng mabuti. Sa sumunod na mga araw, buong pusong nagturo ang Divine Poison Maiden. Sunod-sunod niyang itinuro kay Yiming ang paggamit ng hangin para subukan ang lason, paggamit ng gangki para magdala ng lason, pagtatago ng lason sa ilalim ng lupa, at napakaraming iba pa. Si Yiming, habang nag-aaral, ay natatakot din. Kung noon, may isang eksperto sa lason na tulad nito ang tumarget sa kanya, natatakot siyang hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Hindi tulad ng ibang mga guro, sa panahon ng pagtuturo ng poison arts, buong puso ring inalagaan ng Divine Poison Maiden si Yiming. Hindi lamang siya nagluluto para kay Yiming, kundi naglalaba pa ng kanyang mga damit. Itinuring siyang parang tunay na anak. Ang bagay na ito ay nagbigay ng kaunting pagkailang kay Yiming, ngunit hindi siya nangahas na tumanggi. Masarap ba? Masarap. Masarap po. Sa totoo lang, hindi talaga masama ang lasa. Ngunit mukhang medyo mapanganib sa buhay. Kahit pa sa talento ni Yiming, kung hindi siya matutulog o magpapahinga para matutunan ang lahat ng poison arts ng Divine Poison Maiden, aabutin pa rin siya ng 1 buwan bago matuto. Lumipas ang panahon. Pagkalipas ng 1 buwan, ito na ang poison liquid na pinakakontento ka para gamitin sa pagsusulit. Opo. Naniniwala po akong sapat na ito para makapasa sa pagsusulit. CJ, hayaan mong makita ko ang epekto nito. Pinatak niya ang lason sa mga halaman sa ibaba. Isang kulay ube na usok ang kumalat. Ang kumpulang damo sa lupa ay ganap na nawala. Kinuha ng Divine Poison Maiden ang lupa sa ibaba, tinitigan itong mabuti. Napakagaling!
Ang pagpapalaho sa mga halaman ay nagpapatunay lamang na malakas ang toxicity ng iyong poison liquid. Ang pagtunaw nito mula sa loob ay hindi gaanong mahalaga. Ang tunay na kahanga-hanga ay pagkatapos malibing ng poison liquid sa mga halaman, kumalat pa ito sa lupa sa pamamagitan ng mga ugat nito. Nagawa nitong lasunin pati ang mga insekto sa loob ng lupa. At ang mas kahanga-hanga pa, ang mga insektong nalason ay hindi agad namatay, bagkus ay naging malambot. Pinatawad mo sila. Isang patak lamang ng lason, nagawa mo ito. Lampas sa aking inaasahan. Maligayang pagbati, nakapasa ka sa pagsusulit. Guro, nagpapasalamat po ako sa inyong pagod. Matagal na tinitigan ng Divine Poison Maiden si Yiming, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang pisngi. Kung ikaw lang sana ang anak ko. Guro, maaari niyo po bang ikwento sa akin ang tungkol sa inyong anak? Siya. Ano ba talaga ang ginawa niya? Bakit po kayo ganyan kapursigido? Ang anak ko matagal nang namatay sa loob ng aking sinapupunan. Nagulat si Yiming nang marinig ito. Noon, nakatagpo ako ng isang taong walang puso. Habang nagdadalang tao ako, hindi niya man lang ako pinansin. Patago siyang nakikipag-date sa ibang babae. Nang matuklasan ko ang katotohanan, galit na galit ako. Nagkagulo ang aking yuanki. Ang bata sa aking sinapupunan ay pinatay mismo ng aking yuanki. Ngunit ang walang pusong taong iyon ay hindi man lang napansin. Araw-gabi pa rin siyang nagsasaya kasama ang ibang babae. Kaya nilason ko siya. Ngunit hindi ko siya agad pinatay. Bagkus, pinatay ko ang kanyang ugat ng buhay mula sa loob. At saka, ang lason ay kumalat pa sa mga babaeng nakikipag-ugnayan sa kanya. Sa huli, ang mga babaeng iyon ay sunod-sunod na namatay sa harap niya. Nang mapagtanto niya ang aking ginawa nang magmakaawa siya sa akin para mabuhay huli na ang lahat. Sa huli, namatay din siya sa kawalan ng pag-asa. Sa isip ni Yiming, isang napakatakot na babae. Kaya pala takot na takot si Tianhong sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, ang pinakamalaking panghihinayang ko ay ang hindi pagkakaroon ng anak na lalaki. Bagamat naghanap din ako ng ibang mga mangingibig, ngunit natatakot akong ipagkanulo. Yiming, nais mo bang maging anak ko? Guro, mayroon na po akong ina. Mahirap din pong tumanggap ng ibang tunay na ina. Kung pumapayag po kayo, pinakamarami maaari ko lamang kayong tanggapin bilang ina-inahan maging ampon ninyo. Salamat! Salamat! Anak ko! Si Nanay Inahan ay tiyak na magiging mabuti sa iyo. Hay! Talagang mahirap tanggihan siya. Anak kong mabait. Ito ang sound transmission conch ni Nanay Inahan. Basta't nasa Tayanyuan continent ka pa, maaari mo itong gamitin para makipag-ugnayan sa akin. Nitong mga araw na ito, maraming ginagawa si Nanay Inahan. Kapag libre na, pupuntahan kita. Nanay Inahan, kayo po ba ay isang martial god? Sa mga araw ng pag-aaral kasama ang mga gurong ito, malabo kong naramdaman na halos lahat sila ay mga nasa antas ng martial god. Si Nanay Inahan at ang iba mo pang mga guro ay matagal nang naging martial gods. Kung hindi, paanong magkakaroon kami ng kwalipikasyon na tumulong sa Great Emperor? Gaya ng inaasahan. Anak kong mabait. Ang pintuan ko ay nalampasan mo na. Susunod, may isa pang pintuan na naghihintay sa iyo. Bagamat sa iyong potensyal, marahil ay wala. Ngunit ang taong iyon ay siksyasanlan. Kung hindi ulo, may ginto. Nanay Inahan, ayaw ko talagang siya ang magturo sa iyo. Magtuturo siya ng ese. Matapos magturo ang matandang lasingga, umalis na. Nangahas pang manira sa likuran ko. Ang mga bagay ko, kailangan mo bang pakialaman? Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga malalakas na tunog. Batang ikaw. Ang pangalan mo ay Yiming, tama? Susunod, ako na ang magtuturo sa iyo. Paliwanag ni Beiming, ang hangal na ito ang pangalan ay Gongsun Wuzi. Bagamat medyo hangal ang pangalan, ang kaalaman niya ay hindi kakaunti. Susunod, magtuturo siya sa iyo ng ilang mga walang kwentang bagay. Kailangan mong mag-aral ng mabuti kasama siya. Hinding-hindi ka dapat maturuan ng mali. Nanay Inahan, huwag kayong mag-alala. Hindi ako matututo ng mali. Ese. Hangal na Gongsun. Kung mangangahas kang dalhin ang anak ko sa mga walang kwentang lugar, papatayin kita ng walang buong bangkay. Matapos magbanta, agad na umalis ang Divine Poison Maiden. Batang ito.
Ang matandang lasinggang iyon tinanggap ka pa bilang anak. Tunay ngang isang himala. Susunod, kung malalampasan mo ang aking pintuan, itinuturing ka ng nakapagtapos. Ngunit ang paraan ko ng pagtuturo ay hindi angkop na gawin sa ganitong ilang na lugar. Susunod, sumama ka sa akin papunta sa Imperial Capital. Sa isip ni Yiming, bakit mayroon akong masamang pakiramdam? Pagkatapos, sa Imperial Capital. Boss, ang gwapo mo naman. Dinala mo pa ang anak mo rito para maglaro. Tunay ngang kakaiba ang iyong hilig. Haha. Hindi ko siya anak. Guro. Ano ba talaga ang ituturo ninyo sa akin? Una, tuturuan kita ng transformation techniques. Ang kailangan mong gawin ay sa ilalim ng aking pagtuturo, nang hindi gumagastos ng 1 sentimo, akitin ang puso ng lahat ng kababaihan sa Fenya Pavilion na ito. Siyempre kung aakitin mo rin ang kanilang katawan, bahala ka. Ha? Nagulat si Yiming at napasigaw, ha? Susunod, tuturuan kita ng mga matagal nang nawalang natatanging kaalaman sa mga martial artists. Sunod-sunod, Dragon exits the sea, Two Fingers Zen, Straight Pierce Yellow Dragon, Guanyin sits on Lotus, Old Man, ito. Ano po ito? Sa sumunod na mga araw, naglakbay sina Yiming at Gongsun Wuzhi sa 4 na sulok ng mundo, naranasan ang komplikasyon ng buhay. Kasabay nito, sunod-sunod ding itinuro ni Gongsun Wuzhi sa kanya ang mga teknike ng panlilinlang, celestial arts, paghula, fortune-telling, mga lokal na dialekto, astronomiya, heograpiya, at kasama ang 3 relihiyon at 9 na paaralan ng pag-iisip, tinitiyak na ang lahat ng aspeto ay detalyado at masusi. Nagawa nitong maramdaman ni Yiming sa unang pagkakataon na kung pag-uusapan ang lawak ng kaalaman sa mundo, natatakot siyang walang sinuman ang makakapantay kay Gongsun Wuzhi. Kung dati, hindi niya kailanman maiisip na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng ganoon karaming iba't ibang kaalaman. Pagkalipas ng 3 buwan, sa loob ng 3 buwan na ito dinala kita para maranasan ang init at lamig ng damdamin ng tao. Natutunan mo na ang lahat ng uri ng paraan ng pananakit ng tao. Sapat na para makibagay ka sa anumang sitwasyon. Ngayon dapat nang magsimula ang aking pagsusulit. Pakiusap, guro, magsimula na po kayo. Alaynan. Pansamantala, wala akong maisip na iba. Susuriin ko na lang ang iyong kaalaman sa panitikan. CJ, isulat mo ang 3 sinaunang karakter na bird shape. Sige po. Agad na nagsulat si Yiming sa lupa. Ang mga sinaunang karakter ay naisulat na. Tinitigan ni Gongsun Wuzhi ang mga karakter sa lupa. Hindi masama, hindi masama. Akala ko mahihirapan ka sa tanong na ito. Hindi ko inaasahan na natandaan mo pa ng mabuti. Tunay ngang isang henyo. Maligayang pagbati. Nakapasa ka sa pagsusulit. Ang natitira ipapaubaya ko na kay Tianhong. Kailangan ko nang umalis? Ha? Hindi ko rin alam kung ano ang silbi ng bagay na ito. Yiming. Batang ikaw. Hindi ka masama. Ang 4 na guro ay lubos na nasisiyahan sa iyo. Susunod mayroon kang 2 pagpipilian. Isa, manatili sa Azure Dragon Academy, mag-aral ng mas malalim. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang mga bagay na itinuro ng 4 na guro sa Azure Dragon Academy, walang sinuman ang makakagawa. Sa isip ni Yiming, tunay nga, 4 na martial gods na tumulong kay Azure Dragon Great Emperor bilang mga guro. Kahit pa ang pinakamahuhusay na mag-aaral ng Azure Dragon Academy ay hindi magkakaroon ng ganitong pribilehiyo. 2, ang Vermilion Bird Crown Prince, si Adventstai, kalahating taon na ang nakalilipas, ay nagdeklara ng digmaan laban sa ating Suantian Great World. Napagpasyahan naming ipadala ka para makapasok sa Vermilion Bird Empire, mag-imbestiga ng impormasyon. Kung maaari kailangan mong makakuha ng mataas na posisyon sa loob ng Vermilion Bird Army. Pagkatapos, alamin ang mga kilos ng Vermilion Bird Army. Nagulat si Yiming, ngunit pagkatapos ay napangiti. Pinipili kong pumunta sa Xuantian Great World. Kailangan ko bang pumili? Napakagaling. Ang natitirang kalahating taon. Manatili ka muna sa Azure Dragon Academy. Lahat ng lugar sa loob ng akademiya ay bukas para sa iyo. Nakausap ko na sila. Saan man gusto mong pumunta, walang mangangahas na humadlang sa iyo. Paalam dito. Lanhei. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon.
Malapit na. Pupunta ako sa Xuanchayan Great World para hanapin ka. Lumipat ang eksena sa loob ng Divine Thunder Palace. Nakakainip. Nakakainip na talaga. Ang sama-sama ni Lolo. Iniwan ako dito. Araw-araw kain tulog lang. Sobrang boring. Ek. Ek. Hindi ba masarap ang luto namin? Pasensya na po, ate. Hindi namin kayo napagsilbihan ng maayos. Huwag po kayong magalit. Nagulat si Ruxuy nang marinig ito. Huwag. Huwag kang umiyak. Masarap ang luto ninyo. Hindi ninyo kasalanan. Huwag ka nang umiyak. Si ate ang may kasalanan. Si. Lahat kasalanan ni Lolo. Siya ang masama. Iniwan ako dito tapos hindi na pinansin. Hahanapin ko siya. Agad na lumipad si Ruxu. Samantala, sa loob ng Azure Dragon Academy. Dahil ako ay isang mag-aaral sa espesyal na klase, ang ibang mga klase ay hindi ako maaaring tanggapin. Ngayon, itinuturing akong isang malayang tao. Ang antas ng mga klase sa Azure Dragon Academy ay pinangalanan gamit ang Tiyan, Di, Xuan, Huang, Langit, Lupa, Misteryo, Dilaw, at ang 60 heavenly stems at earthly branches, may kabuang 240 na klase. Bawat klase ay may mahigit 300 tao. Siyempre, pagdating ng panahong ito sa susunod na taon, karamihan sa mga tao ay aalisin na sa akademiya. Pagkatapos, papalitan sila ng mga bagong pasok na mag-aaral. Dahil sa ganitong kabilis na pagpapalit, kaya napapanatili ng Azure Dragon Academy ang mataas na kahusayan sa paglikha ng mga talento. Bawat taon, naglalabas sila ng malaking bilang ng mga walang kapantay na henyo. At saka, sa huli, sila pa ang nagiging mga haligi ng Azure Dragon Empire. Sa daan papunta rito, nakarinig ako ng chismis. Sina Zhang Heng at Miruyu ay parehong napunta sa Tianjia class. Maliban sa espesyal na klase, iyon ang nangungunang klase. Hindi masama. Susunod hahanapin ko sila. Sa sandaling iyon, sa training grounds ng Tianjia class. Si Zhang Heng ay tinamaan ng isang tao at tumilapon, sumusuka ng dugo. Isang malakas na pagsabog ang umalinggaw, nagkabitak-bitak ang pader. Nag-aalalang sumigaw si Miruyu, Zhang Heng. Sister-in-law. Pasensya na. Baka hindi na kita maprotektahan pa. May kasalanan ako kay boss. Huwag ka nang magsalita. Sapat na ang ginawa mo. Hindi kasi sisihin ni Yeming. Isang tao ang dahan-dahang lumapit, sa likod niya ay may 3 pang kasama. Haha. Sa kakarampot na lakas na ito, nangangahas ka pang lumaban sa akin, si Feng Wuxiang. Ruyu. Nakalipas na ang halos kalahating taon. Hindi kaya't tatanggihan mo pa rin ako. Noong una, hindi kita pinilit dahil sinabi mong may isang batang nagngangalang Yiming na mas malakas at mas mataas ang potensyal kaysa sa akin. Hindi ako kumbinsido. Kaya lagi ko siyang hinihintay na lumitaw. Binalak kong talunin siya sa harap mo. Ngunit ngayon, haha. Halos kalahating taon na. Yung Yiming na iyon, hindi pa rin lumilitaw. O siya ay isang duwag na hindi nangangahas kumilos laban sa amin, mga prinsipe. O nagsinungaling ka lang. Para lang tanggihan ako, Prince, naghanap ka lang ng dahilan. Feng Wuxiang. Kung makikita mo siya, magsisisi ka sa iyong kahangalan. At saka hindi mo dapat sinaktan si Zhang Heng. Si Zhang Heng ang disipulong pinapahalagahan ni Yiming. Hindi kanya palalampasin. Hahaha. Ako, isang marangal na prinsipe ng Azure Dragon Empire. Matatakot ba ako sa isang hamak na walang pangalan? Huwag mo nang patagalin pa ang oras ko. Ang pasensya ko ay ubos na. Simula ngayon, magiging laruan ka na ng prinsipeng ito. Ito ay isang karangalan para sa iyo. Sa panaginip mo. Demon Fox Scripture. Demon Fox Finger. Supreme Dragon Might. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Mas mahina ang lakas ni Ruyu, tumilapon siya patungo sa pader. Wala nang lakas, dahan-dahang bumagsak sa tabi ni Zhang Heng. Lintik. Haha. Hindi mo dapat ako nilabanan. Dahil ang katawan mo ay akin. Hindi dapat masira. Sa sandaling iyon, may isang kamay na humawak sa braso ni Feng Wuxiang. Si Yiming na pala ang dumating. Nagulat ang prinsipe. Tuwang-tuwang sumigaw ang dalawa, boss.
Yiming! Ikaw! Patay ka na! Piniga ni Yiming ng mahigpit at binali ang braso nito. Napasigaw si Feng Wuxiang sa sakit. Ang kamay ko. Agad sumugod ang tatlong kasama. Naghahanap ng kamatayan. Hinila ni Yiming ang braso at inihagis si Feng Wuxiang papunta sa tatlong sumusugod. Tinamaan ang unang sumugod. Pagkatapos, tinipon ni Yiming ang kidlat sa kanyang kamao. Binigyan ang pangalawa ng isang suntok sa tiyan. Sumuka ito ng dugo at tumama sa pader. Ang pangatlo ay nag-teleport sa likuran ni Yiming. Ngunit binigyan din siya ni Yiming ng isang suntok na nagpayupi sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sumigaw si Feng Wuxiang, nagpakawala ng Supreme Dragon Might. Agad inilabas ni Yiming ang Xuan Chen Sword. Isang hiwa lang. Yin Yang Caught. Ang umaatungal na dragon na papalapit ay ganap na naglaho matapos ang isang hiwa. Ano? Ang aking Supreme Dragon Might nasira. Ginamit ni Yiming ang Heavenly Killing Steps at sumugod. Tinipon ang lakas. Isang nakakakilabot na suntok na may 3 milyong jin. Namutla ang mukha ni Feng Wuxiang, nabali ang 2 ngipin. Pagkatapos, hinawakan ni Yiming ang kanyang ulo. Dinagdagan pa niya ng isang tuhod sa mukha. Si Feng Wuxiang ay natigilan sandali, nakatayo ng hindi gumagalaw. Dinagdagan pa ni Yiming ng 12 ng suntok sa dibdib. Sa huli, tinapos niya ito ng isang suntok na nagpabitak pati sa lupa sa ilalim. Galit na tiningnan ni Yiming si Feng Wuxiang. Oras na para ihatid ka sa kabilang buhay. Ako. Ako ang prinsipe ng Azure Dragon Empire. Kung papatayin mo ako, mamamatay ka. Lahat ng tao sa paligid mo ay mamamatay. Yiming! Hindi pwede. Talagang hindi siya pwedeng patayin. Kami ni Zhang Heng ay ayos lang. Huwag kang padalos-dalos. Tahimik si Yiming, walang sinasabi. Agad kumuha si Feng Wuxiang ng recovery pill. Lumapit agad ang tatlong alalay. Ingat po, kamahalan. Huwag po kayong gagalaw ng basta-basta, baka lumala ang sugat. Ha. Ikaw pala yung Yiming na iyon, ano? Sa isang hamak na tulad mo, nangahas ka pang saktan ang prinsipeng ito. Ngayon, kahit anong sabihin mo, huli na ang lahat. Saka, kung hindi lang dahil sa sandaling hindi ako nag-ingat kaya mo ako nagawang sorpresahin, mananalo ka ba sa akin? Ganoon ba? Ayon sa mga alituntunin ng Azure Dragon Academy, sa pagitan ng mga mag-aaral, maaaring magmungkahi ng Loi Dai battle. Sa Loi Dai, kahit may mamatay pa, hindi ito ituturing na anuman. Nangangahas ka bang tanggapin ang aking hamon? Ha. CJ, ituring mong may tapang ka. Tinatanggap ng prinsipeng ito. Pagkalipas ng 3 araw, magkita tayo sa Loi Dai. Masamang tumingin si Yiming sa kanya, pagkatapos ay lumingon kay Ruyu. Matagal na tayong hindi nagkikita. Esan? Iyon. Maaari ba nating bitawan muna ang ating mga kamay? Hindi magandang tingnan kung mananatili tayong ganito. Pasensya na. Sandaling hindi ko napansin. Boss. Kuya. Mamaya na kayo maglandian. Malapit na akong mamatay sa sakit dito. Ikaw lang ang madaldal. Huwag mo nang sipain pa. Kapag sinipa mo pa, mamamatay na talaga ako. Pagkatapos, sa dormitoryo ni Zhang Heng. Sa totoo lang hindi ko talaga inaasahan sa lakas ninyong dalawa, nagawa pa rin kayong bulihin ng kapwa mag-aaral. Ang mga mag-aaral ng Azure Dragon Academy tunay ngang napakataas ng antas. Wala kaming magagawa. Sa huli, dito nagtitipon ang mga henyo at puwersa mula sa iba't ibang panig ng Azure Dragon Empire. Kahit ang ilang mga mayayaman na anak ng mga maharlika ay mas mataas pa ang talento kaysa sa mga disipulo ng Divine Land. Bagamat nagsikap kaming mag-cultivate ni Miruyu at naging Grand Martial Masters, nasa top 50 lang kami. Ang kanilang mga realm nalampasan na nila pati ako. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang mga teknike na inyong sinasanay ay parehong God-level teknikes. Basta't magpatuloy kayong magtiyaga, darating ang araw na magiging malakas din kayo. Ang mga taong iyon, pansamantalang mas malakas lang sila sa inyo, hindi nito pinapatunayan na mas maganda ang kanilang potensyal kaysa sa inyo. Baka sila ay nakatanggap ng espesyal na pagsasanay noon, mas mahusay sa pagpatay. Yiming! Yung si Feng Wuxiang, isa siyang prinsip. Hinamon mo siya, magkakaproblema ka ba?
hindi naman ako natatakot na hindi mo siya matalo. Nag-aalala lang ako na gagamitin niya ang kanyang pagiging prinsipe para gumawa ng mga maduming paraan. Huwag kang mag-alinlangan. Alam niyang hindi niya ako kaya sa lakas, kaya tiyak nakikilos siya ng patago. Posible pang magpadala siya ng malakas na tao para patayin ako. Ngunit ano naman gayon? Sa totoo lang, inaabangan ko pa nga siyang kumilos. Natanga si Ruyo nang marinig ito. Inaabangan na mapatay? Si boss. Hindi kaya natakot siya nang marinig ang pagiging prinsipe ni Feng Wuxiang kaya nabaliw na? Sa madaling salita, hindi niyo kailangang mag-alala para sa akin. May sarili akong paraan para harapin ito. Sa isip ni Yiming, kung aalisin ko ang selyo ng aking True Dragon Physique, kahit pa martial ancestor ang kaharap ko, kung hindi man makipaglaban, hindi bababa sa pagtakas ay walang problema. Sa sandaling iyon, isang tawag ang umalingaw-ngaw, Lolo. Biglang bumukas ang pinto. Tumakbo si Ruxui at yumakap kay Yiming. Lolo. Namiss kita. Walang lolo sa tabi ko, araw-araw na nabubuhay sa Divine Thunder Palace, sobrang boring talaga. Lolo. Magsabi ka ng totoo. Hindi kaya tinuturing mo talaga akong baboy na pinapakain? Sino ba ang tumuturing sa iyong baboy na pinapakain? Sinong baboy ang may ganyang karaming dalaga na nag-aalaga? At saka kailangan mo akong tawaging iyang master. Ngunit lolo, pinapakain mo lang ako tapos pinapatulog. Hindi mo ako pinapalabas? Hindi ba tiyon ay pag-aalaga ng baboy? Sa isip ni Zhang Heng, sino ang babaeng ito? Ang ganda. Mukhang katulong na inaalagaan ni Yiming dati. Ang relasyon ng katulong at young master ay laging malabo. Tiyak na may nangyari na sa dalawang ito dati. Napansin ni Ruxu si Naruyo at Zhang Heng. Lolo, iniwan mo akong nag-iisa sa Divine Thunder Palace, tapos naghahanap ka pala ng isang bangkay at isang espiritu ng Zoro para paglaruan. Sobrang sama mo talaga. Bangkay? Hindi. Ang sinasabi niya marahil ay ang aking 3 corpses scripture. Hindi kaya sa isang tingin lang, nakita niya na ang aking corpse body cultivation. Nagulat si Ruyo nang marinig ito. Espiritu ng Zoro. Kiyahe. Kung hindi pa ako kikilos natatakot akong magwawala na si Miruyo. Ruxu. Hindi ba't hindi kita pinapayagang lumabas? Bakit mo ako hinanap? Ako. Talagang sobrang bored na kasi ako. Gusto kong makasama si Lolo. Lolo, gusto mo ba akong paalisin? Lolo, talaga bang gusto mo akong paalisin? Sige na. Naglakbay ka ng ganito kalayo para lang makita ako. Hindi ko rin naman kayang pabalikin ka. Ang mahalaga, kahit gusto ko mang paalisin, wala akong lakas para gawin iyon. Mabuti na lang at napakasunuri ni Jiruxu. Marahil hindi siya gagawa ng gulo para sa akin. Ang isang ito ay ang aking katulong, si Jiruxu. Sa hinaharap, mag-alagaan kayo sa isa't isa ng mas madalas. Gabi na rin. Mauuna na kami. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Si Tianhong napakamaalalahanin pala. Maaga pa lang, inayos na niya ang tirahan para sa akin. Mukhang hindi naman masama. Mula ngayon, dito na ako titira. Lolo, susunod, ano nang gagawin natin? Matutulog ng magkasama? Napakalaki ng bahay. Pumili ka ng sarili mong kwarto. Huwag mo akong istorbohin. Sige po. Susunod magsisimula na akong mag-cultivate. Pagkalipas ng isang 2 oras. Sa sandaling iyon, isang itim na anino ang dumaan sa siwang ng pinto at pumasok sa kwarto ni Iming. Pagkatapos ay dahan-dahang nag-anyong tao. Naglabas ng isang matalim na kutsilyo at sinaksak si Iming. Ngunit isang kamay ang sumuntok at pumigil dito. Sa sandaling iyon, iminulat ni Yiming ang kanyang mga mata. Master! Nahuli na siya! Divine Demon Banner, refine. Ang itim na anino ay kontrolado na. Makalipas ang ilang sandali, ganap nang nawala ang kanyang paglaban. Ikaw ni-refine ka na ng aking Divine Demon Banner. Naging pag-aari na kita. Sabihin mo sa akin. Sino ka? Ano nang pakay mo sa pagpunta rito? Ako. Ako ang guard ng 37th Prince, si Feng Wuxiang. Shen Wuclone. Inutusang pumatay.
Kasasabi pa lang niya noon, agad siyang sumabog. Haha! Mukhang isang pansamantalang clone lang pala. Pagdating ng takdang oras, maglalaho rin. Feng Wusheng. Hindi ko inaasahan ganoon kabilis kang kumilos. Tunay ngang madaling mapikon. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Kinaladkad ni Ruxui ang isang bangkay at inihagi sa harap ni Yiming. Lolo! Itong taong ito, kanina, nagtago sa ilalim ng bundok. Nagpadala ng clone para patayin si Lolo. Pinatay ko na siya. Ayon sa ating paraan ng pagsasabi ang lakas ng taong ito ay maituturing na ring martial ancestor. Ang tao kahit paano, isa siyang martial ancestor. Huwag mong sabihing parang pumatay ka lang ng manok. CJ, alam ko na. Pagkatapos mong ayusin ang bangkay, magpahinga ka na. Medyo nadismaya si Ruxu. Esan. Kahit paano, purihin mo naman ako. Sabi ni Beimeng, Master. Ang buong proseso nakita ko lahat mula sa labas. Paglabas pa lang niya isang sampal lang sa martial ancestor na iyon, dinurog ang kanyang divine soul. Napakabilis. Si Jiruxu napakalakas. Isang tunay na eksperto. Sa isip ni Yiming, tunay na eksperto. Kahit si Beiming ay nakakita na ng martial god, hindi niya ilalarawan ng ganito. Jiruxu, sino ka ba talaga? Ang pagsunod mo sa akin, ano ang iyong layunin? Sige na nga. Hindi bababasa. Hindi siya kaaway. At saka, napakasunurin niya. Ang pagkakaroon niya rito hindi naman masama. Saka, sa lakas niya, kahit may gusto siyang gawin, wala rin akong magagawa sa kanya. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Feng Wushang. Naglalakad siya pabalik-balik. Pagpatay lang sa isang martial master. Bakit hindi pa bumabalik si Shenwu? Hindi kaya may nangyari? Kamahalan. Hindi maganda. Si Shenwu patay na. Ano? Patay na? Paanong nangyari iyon? Si Shenwu ay isang martial ancestor. Sapat na ang lakas niya para harapin si Yiming. Hindi kaya may kasamang eksperto si Yiming? Kamahalan. Si Shenwu ay tao ng inyong ina. Ang pagkamatay niya ay magiging malaking problema. Siyempre alam ko ang bagay na ito. Yamang nangahas kang patayin ang aking guard. Yiming, siyempre, kailangan ko itong samantalahin ng husto. Maaga kinaumagahan, may sumugod sa kwarto ni Yiming. Si Yiming narito ba? Sino kayo? Bakit kayo pumapasok sa aking kwarto? Ang guard sa mansyon ng 37th Prince, si Shenwu, ikaw ba ang pumatay? Kagabi may gustong pumatay sa akin. Kabaligtaran, pinatay siya ng aking tao. Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Kung siya ba si Shenwu o hindi. Napakagaling. Si Shenwu na iyon ay guard ng prinsip. Isang 8th grade martial official. Pinatay mo siya. Nilabag mo ang batas kriminal ng ating Azure Dragon Empire. Ayon sa batas, dapat kang pugutan. Dalhin siya. Lumapit ang apat para kontrolin siya, ngunit isang malakas na pagsabog ang nagpatalsik sa kanilang lahat. Nangangahas kang lumaban? Nakikilala mo ba ang bagay na ito? Golden. Golden Token. Kayo pala ay isang Grand Guard ng Golden Guard. Munting tao, nagkasala po ako. Sa totoo lang, hindi pa ako opisyal na miyembro ng Golden Guard. Ngunit ang token na ito ay ibinigay mismo ni Azure Dragon Great Emperor. Pagdating ko sa Martial Ancestor Realm, saka lang ako magkakaroon ng kwalifikasyon na sumali. Iibinigay. Diyos ko. Naloko ako ng 37th Prince. Ang tao hindi pala isang hamak na walang pangalan. Malinaw na may malaking pinagmulan. Sa harap ng taong hindi nagsasabi ng mga pahiwatig, hindi mo ba akalaing hindi ko alam na si Feng Wushang ang gustong humarap sa akin? Bumalik ka at sabihin mo sa kanya. Sabihin mong tigilan na niya ang mga mumunting laro na ito. Maging marangal siya. Hintayin niyang mamatay sa loyday. Ito. Sa tingin ko, baka hindi alam ng 37th Prince ang inyong pagkatao, Grand Guard. Ang Golden Guard hindi dapat basta-basta kalabanin. Kung hindi malaking alitan, tiyak na hindi siya makikipag-away sa inyo. Kung gayon, bumalik ka at sabihin mo sa kanya. Kung hindi pa rin siya titigil, hindi ako magdadalawang isip na makipaglaro hanggang sa huli sa kanya. Opo. Munting tao, ipaparating ko po. Umalis sila.
Saka lang sumilip si Ruxu. Lolo, bakit niyo po ako pinigilang kumilos? Malinaw na kaya ko silang patayin ng direkta. Kung pinatay mo sila kung gayon, lalala na ang sitwasyon. Pagkatapos, mga pagkain at inumin ang inihanda, isang malaking handaan. Kumuha si Yiming ng isang piraso at tinikman. Ito ba ang mga pagkaing niluto mo? Ang sarap. Sa mga araw na wala si Lolo, hindi lang ako kumakain. Natuto rin akong magluto kasama ang mga dalaga. Kung hindi, mamamatay ako sa boredom. Ano, magaling ba ako? Oy. Masarap. Masarap. Sobrang sarap. Halos makagat ko na pati chopsticks. Narinig ito ni Ruyo at tinikman din. Lintik. Ang babaeng ito hindi lang maganda, masarap pa magluto. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kung hindi, ang kaluluwa ni Yiming ay maaakit niya palayo. Umubo si Ruyo ng 2 beses. Yiming. Tungkol kay Feng Wuxiang, paano na? Hindi siya madaling kalabanin. Hindi ko naman nararamdaman iyon. Marahil, malapit na siyang gustuhing hikayatin ako. Boss, pareho tayo ng iniisip. At saka, narinig ko. Ang Azure Dragon Great Emperor ay may 38 na anak na lalaki. Kabilang doon, ang Crown Prince na si Feng Wuxian ay naging martial god na, namumuno ng hukbo sa labas. Kung gayon, ang 37th Prince na si Feng Wuxiang marahil ay ang pinakawalang kwenta sa kanila. Pagkatapos malaman ang pagkatao ni Boss, hindi na siya nang ahas na kalabanin si Boss. Gaya ng inaasahan ni na Yiming at Zhang Heng, kinabukasan, naghanda ng piging si Feng Wuxiang at inimbitahan si Yiming, umaasang makakasali si Yiming sa kanyang pakikipaglaban para sa trono. Ngunit si Yiming ay ayaw sumali sa panloob na alitan ng pamilyang imperial. Kahit gustuhin pa niyang sumali, ayaw niyang suportahan ang pinakawalang kakayahan na si Feng Wuxiang. Magalang siyang tumanggi. Mula noon, ang dalawa ay naging parang ilog na hindi naghahalo ang tubig sa balon, wala nang kinalaman sa isa't isa. Pagkatapos noon, hindi na lumabas si Yiming. Nanatili siya sa kanyang kwarto, nag-focus sa cultivation, tahimik na naghihintay sa araw ng pinagkasunduan kay Tianhong. Sa panahong iyon, para maiwasan ang panggugulo ni Jiruxu, inutusan ni Yiming si Miruyu na dalhin siyang mamasyal sa 4 na sulok ng mundo. Bagamat ang pagiging malapit sa karibal ay labag sa kanyang prinsipyo, masayang pumayag si Miruyu, sinusubukang bawasan hanggat maaari ang oras na magkasama sina Jiruxu at Yiming. Kasabay nito, ang realm ni Yiming ay mabilis ding umangat. Napakabilis! Nakapag-breakthrough na siya hanggang 4th-stage Martial Master. Habang tumatagal, bumabagal ang pag-angat ng kanyang realm. Malayo pa sa 3rd-stage Martial Master. Beiming! 5 buwan na akong nagsasanay ng husto. Ang aking realm ay nananatili pa rin sa 4th-stage Martial Master. Ang bagal ng pag-unlad. Ano ba talaga ang dahilan? Ang martial artist stage ni Master ay may perfect foundation establishment. Ang cultivation gang ki ay 3 realms divine gang. Ang Spirit Master ay gumagamit ng Primal Chao Spirit Ki, mas malakas pa kaysa sa 5-element Spirit Ki. Nasa katawan pa rin ang True Dragon Physique. Ang ganito kahusay na pundasyon kahit alin lang dyan ang piliin, magbibigay na ito sa isang ordinaryong martial artist ng kwalifikasyon na maging saint, kahit pagod. Ngunit ngayon, lahat ay nasa katawan ni Master. Kahit ang yin yang sacred body ay mahihirapang makayanan. Kaya pala. Ang aking physique hindi makasabay. Natatandaan ko mas mataas pa sa sacred body ay ang divine body. May paraan ba para mag-evolve? Ngayon anong paraan pa ba? Direktang bumili na lang. Sa loob ng merit stele, gamit ang yaman ni Master. Bilhin ang merit ring. Ang pag-evolve sa top-grade divine body, gaano karaming merit points ang kailangan? 1.8 trillion merit points. 1.8 trillion merit points. Ang mahal. Ngunit kailangan kong bilhin. Pagkatapos ng pag-angat na ito, mararating ko na rin ang rurok ng physique. Hindi po, Master. Mas mataas pa sa top-grade divine body ay ang Dao body. Dao body? Iyon ang mga saints mula pa noong sinaunang panahon. Sa Tianyuan Continent, ilan lamang sila. Ang kanilang mga nagawa ay napakalaki.
Kung pag-uusapan ang pagkakaiba ng divine body at Dao body, hindi kalabisan na sabihin ang magkaroon ng divine body, pinakamataas na, maaari ka lamang maghari sa Tayanyuan continent. Tanging ang Dao body lamang ang makakapagpagawa sa isang tao na maging pinakamalakas na eksperto. Ang divine body ay ganyan na kamahal. Huwag nang isipin pa ang Dao body. Mas mabuti pang masunurin akong umangat sa top-grade divine body. Ang singsing na naglalaman ng merit stele ay agad na nagpadala ng lakas ng divine body sa noo ni Yiming. Ang puwersa ay dahan-dahang kumalat sa buong katawan. Ang sarap ng pakiramdam na ito. Hindi lamang nadagdagan ang lakas. Ang mga meridians at spirit apertures ay mas lumawak at tumibay. Para bang mas malakas pang puwersa kaya na ng aking katawan. Pagkalipas ng 3 araw. Oh! Kaya pala ito ang pakiramdam ng divine body. Kung sasabihin ang aking physique dati ay isang sisidlan lamang, ang lakas sa loob ay kaya lamang hanggang kalahati. Ako ngayon ay parang isang dharma kristal. Kahit gaano pa kalakas ang puwersa, kaya na ng aking katawan. Susunod ipagpatuloy ang cultivation.